Shy! Shy! Sigaw ng kanyang ina na si Sandra. Buhatin mo nga ito. Pag-utos nito at binigay ang isang banyera ng tilapia. Hoy, Sandra! Balak mo bang maluslusan ng anak mo? Bulalas ng kasamahan niya na nagtitinda sa palengke ng Divisoria. Hindi, kayang-kaya ko to, tita. Saad ni Shy at pumosisyon para makabuelo sa pagbuhat. Naku naman, bakit pinagbubuhat mo ang anak mo? Pwede mo siyang isali sa mutya. Napakaganda niya. Muli pang sabat nito. Hindi na po ako po pwede doon. Alam niyo naman na po na may anak ako. Natatawa niyang sinabi at tinulungan ang ina sa pagkaliskis ng isda. Sayang yang ganda mo kung sa pagtitinda mo lang ng tilapia gagamitin. Muli nitong sabi. Ay nako, hayaan mong mutya ng palengke ang anak ko. Baka dito pa siya manalo at sasabitan ko siya ng hasang. Para bang luka-luka ang nanay niya sa sobrang pagtawa. Mama, kahit kailan ginagawa akong katatawanan. Pagguso niya habang inaalis ang hasang sa isda. Dapat lang sa'yo kwintas ng hasang dahil matigas ang ulo mong gaga ka. Saad ng ina. Bigla niyang hinagkan patalikod ang ina kahit na napakalansa niya. Hay nako, Shy, bitiwan mo nga ako. Hindi mo ko malalambing sa mga paganyan-ganyan mo. Saad ng ina at pilit kumakawala. Ma naman, ilang taon ka na pong ganito sa akin. Pagdadrama niya. Nakatikim siya ng kutos sa ina niya at natigilan siya. Gaga ka, hanggang ngayon hindi ko pa makakalimutan ang kagagahan mo. Pag-irap nito. Magbenta ka na dyan, baka dumating na ang Bombay at wala pa akong maibayad sa utang. Pinagtulakan niya si Shy na pangiti-ngiti lang ang balik sa kanya. Oh, tilapia, suki, 150 lang po ang kilo. Tilapia, pampahaba ng buhay. Sigaw niya at pinagtinginan siya ng mga bumibili. Sira ulo ka talaga anak. Paano sila bibili kung pati paninda natin pinagdidiskitahan mo? Bulalas nito. Ate, pahingi nga po ng plastic. Saad ng isang binatilyo at namili ng tilapia. Hindi lang isa kung hindi naging 5 pa ang customer nila. O ma, hindi ba effective ang beauty ko dito? Pagkindat niya sa mga customer. Naku, Shy, kahit kailan. Napailing na lang ang ina niya at patuloy na naglinis ng mga isdang binibili ng mga customer. Masipag kung maituturing na anak si Shy. Yun lang, masyado siyang nagpadala sa bugso ng damdamin at nakalimutang mangarap. Kung nagtinu ka sana, edi sana hindi kita kasama dito. Saad ng ina niya habang seryoso sa pagkakaliskis naman ng bangus. Ma, nangyari na. Kaya nga ito, tumutulong ako. Saad niya at hindi niya maiwasan na lumungkot ang muka. Miss, ang ganda mo naman. Pwede bang makuha number mo? Pagsingit ng isang lalaki na bumibili at mukha pa itong bata. Magtigil ka, iho. May anak na yan. Pagsagot ng ina niya. Tinawanan lang ni Shy ang sagot ng ina. Hindi niya maiwasan na malungkot dahil sa tuwing nakikita ang sumasakit na likod ng ina. Dahil sa isang buong araw na babad pa ang kamay nito sa malansa at pasang lugar. Kumukulubot palalo ang kamay nito. Kaya araw-araw niyang sinasamahan ang ina sa pagtitinda para lamang may makain sila. Ma, mas pag-iigihan ko naman pong maging mabuting ina sa anak ko. Saad nito. Gawin mo na lang, Shy. Pilit kitang inahon pagtapos ikaw mismo ang nagpalunod sa putik. Hindi bali sana kung distilled water ka nagpalunod. Hay, Diyos ko buhay. Pagpunas ng pawis nito at natahimik si Shy. Araw-araw sa ginawa ng Diyos, hindi napapagod ang ina niya kakasermon sa kanya. Ilang taon na ulit-ulit ang sinasabi nito. Pero ni minsan hindi siya nabingi. Dahil ito naman ang totoo. Matigas ang ulo niya, kaya ito ang naging kapalit. Sinampal din siya ng adobe ng buhay. Ma, baka po pala wala akong mamayang gabi. Pagpapaalam nito. Huwag kang magkakamaling maging pokpok. Dinuro siya ng ina. Ma naman, hindi po. Assistant ako sa Miss Gay kay Carol. Sayang yung tip niya, panggatas din ni Sheena. Saad nito. Bakit hindi mo ipaalaga sa asawa mo? Alam mong inaalagaan ko ang ama mo. Baka hindi ko mabantayan ng maayos si Sheena. Pagsagot nito. Okay po, kakausapin ko na lang siya. Saad nito at naglakad sa labas para bumili ng pananghalian nila ng kanyang ina sa karinderya. Habang nakatulala siyang naghihintay sa karinderya, nakita niya ang isang poster na nakapaskil sa pader. Wanted, part-time driver.
Agad niyang kinuha ang cellphone number nito para isave. Ay, panibagong racket. Pagbuntong hininga. Tumakbo siya pabalik sa ina at nakita niya itong nakaupo at naglalaro ng Tetris. Mama, may nakita akong racket. Pagkwento niya at inabutan ito ng pagkain. Ano naman? Saad nito habang nakatutok pa rin sa nilalaro. Part-time driver po. Sagot niya sa ina niya. Wala bang full-time? Mas gusto kita kung magiging Grab o taxi driver kesa sa maging tindera lang ng isda katulad ko. Saad nito at inilapag ang pagkain. Ma, huwag mong ilang ang pagtitinda sa palengke. Si Manny Villar nga po yumaman dahil sa pagiging seafood vendor. Saad ni Shai at sumubo. Gaga, hindi natin siya katulad ng guhit ng palad. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag ka nang magtitinda dito. Napapahiya lang ako sa mga kumare ko. Mahina nitong sambit at natigilan sa pagkain si Shai. Ano ba ma? Ano ba pakialam nila kung nagtitinda ako dito? Marangal ang trabaho at hindi basta naging pick-up girl. Asar na sagot niya at puno pa ang bibig sa kanin. Hay, Shai, tumatalsik ang kanin. Pag-iwas ng ina niya. Kasi naman ma, bakit masyado namang harapan na ikinahihiya mo ako? Malungkot nitong sabi. Oo, kinahihiya kita dahil pinagmalaki kita noon. Tutulad ka rin pala sa kapalaran ko. Ayusin mo nga ang pagkain mo. Palagi nalang tumatalsik ang kanin, daig mo pa ang bungal. Bulalas ng ina nito at pinunasan ang pisngi dahil tumalsik ang kanin sa mukha niya. Matapos ang buong araw ng pagtitinda, painat-inat si Shai at hindi na siya nagpaalam sa ina dahil pupuntahan niya ang kanyang live-in partner. Naglakad siya sa isang iskinita dahil alam niyang dito lang niya mahahanap ang live-in partner niyang si Jake. Napabuntong hininga siya nang makita ang nobyo na pumupusta na naman sa sabong. Jake! Pagsigaw niya dito at para bang tingang kawali ang nobyo dahil hindi siya tiningnan. Jake! Kainis tong gagong to. Bulong niya at lumapit. Paglapit niya, agad niyang hinatak ang t-shirt nito. Ano ba, Shai? Sigaw nito sa kanya. Matatalong manok ko! Muli nitong sinigawan ng nobya. Napatingin ng mga kalaro nitong kalalakihan. Pare, manok mo ba yan? Ang ganda ha! Isang manyakis na lalaki ang kumindat sa kanya. Hinihintay niyang pagtanggol siya ng nobyo pero hindi nito yun ginawa at nagbalik loob sa panunood sa pusta niyang manok. Jake! Bulalas niya at buong lakas niyang hinampas ang likuran nito. Bigla siyang hinawakan ng nobyo sa braso at bahagyang inilayo. Pinagtitinginan sila ng ibang naglalaro at tila nakikiusyoso sa pinag-uusapan nila. Ano ba? Nakikita mong naglalaro ako? Galit na sabi nito at pinagmasdan ng mga mata niya. Ano ka din? Puro ka sugal? Bantayan mo ang anak natin, wala ako mamayang gabi. Bulalas niya. Nandyan naman ang nanay mo, di ba? Saad nito. Gago ka ba? Alam mong inaalagaan niya si Papa. Pag-iwas niya dito. Hay, ewan ko sa'yo. Tinalikuran siya nito at nakita niyang sinabunutan ng sarili dahil natalo sa pusta. Tang ina, natalo ko! Bulalas nito. Bagay mo, gagong sugarol ka. Pagkusot niya dahil sa nagtutubig na naman ng mga mata niya sa tuwing nakikita ang araw-araw na bangungot. Pare, taya mo ng girlfriend mo sa akin. Saad ng kalaro nito. Hindi for sale yun. Ito lang ang sagot niya. Kapalitan 10,000, isang gabi lang. Muli nitong sinabi. Natahimik si Jake at mukhang nag-iisip. Sige na pare, sa'yo pa rin naman ang asawa mo. Isang gabi lang. Sayang naman ang 10,000. Saad nito at pinakitaan siya ng pera na nagmula sa bag nito. Muling bumalik si Shai sa bahay nila at dito nakita ang anak niyang nanonood ng TV katabi ng kanyang lolo, ang kanyang ama. Papa, pagbati at halik niya dito. Ngumiti ang kanyang anak nang makita siya nito. Ang ganda-ganda naman ng anak ko. Pag-sign language na dito at ngumiti ang anak. Ako din ba? Muli niyang pag-sign language at tumango ang anak. Mama, kumain na po ba kayo? Pagtatanong niya dito at nakita niyang hinihilot nito ang sariling binti. Oo, saad nito. Nilapitan niya ang ina at siya mismo ang naghilot. Hay, Shai, umalis ka na. Akala ko ba'y may racket ka? Pagtatanong niya dito. Mama, hihilutin ko muna po kayo. Sagot niya dito at nagpumilit sa ina. Mama, kapag nagka-extra ako, ipapa-foots pa kita. Saad nito at tiningnan ang talampakan ng ina. Magtigil ka, ibigay mo na lang kay Sheena. Alam mong kulang sa nutrisyon ng anak mo.
Puro manok ang inaatupag ng magaling niyang tatay kaysa unahin ng panggatas ng anak niya. Galit na sabi nito. Parang trento ang bibig niyo ma, kasobrang diretso at bilis. Pagbibiro ni Shai. Huwag mo kong dinadaan sa biro. Araw-araw na lang, uuwi yan, lasing. Ay, ayoko lang talagang ma-stress ng sobra dahil matanda na rin ako, Shai. Parang awa mo na. Bago man lang kami mawala ng tatay mo sa mundo, ayusin mo ang buhay niyo ng anak mo. Kayang-kaya mo namang mabuhay mag-isa kahit wala yang nobyo mong pabigat. Saad nito at nagbuntong hininga. Darating ako dyan, ma. Hindi naman po ako magsasawang gumawa ng paraan para sa ating apat. Hindi naman kasama si Jake sa pangarap ko. Masyado lang po talaga akong boba nun. Pagtatapat nito at tumayo para kumuha ng damit. Hay, buti at alam mo. Mabilis na naligo si Shai para makaalis na para sa racket niya. Mama, papa, mauna na po ako, baka mahuli ako. Saad nito at tumangulang ang ina niya. Anak, aalis lang si mama ha. I love you. Pag-sign language na dito at hinalikan siya nito. Suot niya ang oversized t-shirt at pantalon. Pagtapos, nakasombrero si Shai kahit na gabi. Madalas niya itong ginagawa dahil sa gabi ang iba niyang racket. Takot din siyang mapagtripan, lalong maraming tarantado ang pakalat-kalat sa daan. Habang naghihintay siya ng masasakyan sa kanto, nakita niya ang butihing live-in partner na nakikipag-inuman sa kanto. Tinakpan niya ang muka at nagtago. Ayaw na ayaw niyang makita siya nito dahil siguradong hahatakin siya nito para makipagtalik. Matagal na siyang hindi sumisiping sa nobyo dahil natatakot na siyang magbuntis. Sino bang gustong magpabuntis sa isang irresponsabling lalaki? Kung nagkamali ka na, huwag mo nang ulitin pa. Walang humpay sa pagtawa si Shai habang pinanunood ang kaibigan niyang si Carol. Habang bitbit niya ang mga gamit nito. Para bang sasabog na ang kanyang chance sa performance ng kaibigan niya. Nandito siya ngayon sa isang The Next Darna Gay Contest. Kumpara sa mga sumali, mas maganda ang kaibigan niya. Sa sobrang dami ng mga panalo nito, nakuha na niyang malibot ang Pilipinas. Hindi lang siya nakakasama dahil sa hindi niya rin maiwan ang anak niyang si Sheena. Ang hindi marunong magmahal sa kapwa palaka ay masigit pa sa etyoserong ulikba. Carlo Navarro sa umaga, Carol sa gabi. Sigaw ng kaibigan niya at kung ano pang kalokohan ang ginawa sa entablado. Nakuhang maging trans woman ng kaibigan niya at dinayo pa ang Thailand para mapalitan ang tunay na kasarian. Ito ang seafood dealer kung saan sila kumukuha ng paninda ng kanyang ina. Naging kaibigan niya ito, magmulang inayusan niya ito sa isang pageant. Hindi naman maikakaila mula nang naging ina siya kung ano-ano na ang pinasok niya ng trabaho para lamang sa kanyang anak. Hindi ganun katalino si Shai, pero isa itong street smart. Lahat ng pasikot-sikot kahit saan mo siya itapon, magagawa niya dito. Bakla! Sigaw ni Carol sa kaibigan habang naghihintay siya at ang ibang baklang contestant ang nakasalang. Sira ulo ka? Anong pinaggagawa mo? Natatawang sinabi ni Shai. Siyempre, sayang ang datong. Saad nito at inabot ang pera kay Shai. Naku, ang laki naman nito. Tigabit-bit lang naman ako. Saad ni Shai at inabutan siya ng 5,000 ni Carol. Para sa aking Sheena yan ha. Actually, 500 lang talent fee mo dyan. Pang-uuyam nito sa kanya at tinapik ang dibdib ng kaibigan. Ano ba? Baka mabalik ko ang dede ko? Natatawang sabi nito at nagtawa na ng dalawa. Talbog ka na Carol, sigurado namang pasok ka. Plakado na ang pangalan mo sa lahat ng contestant. Saad ni Shai at inipit sa dibdib ang perang binigay ng kaibigan. Hoy ikaw, sayang yang copsy mong dibdib. Bakit hindi mo gamitin? Saad ni Carol sa kanya. Gaga o ka, copsy, bilang ako at ayoko. Pag-irap ni Shai at tinali ang mahabang buhok. May alam akong racket. Gusto mo ba? Pagtatanong nito. Ay naku, alam mo kung pagbebenta ng laman, hindi po pwede sa akin. Pag-iling nito, wow ha, choosy ka pa. Pahipo-hipo lang naman gagawin. Bulalas nito. Ayoko. At saka, nakahanap na ako ng pag-a-applyan. Pagmamalaki niya. Oh, ano naman? Pagtatanong nito, part-time driver. Masayang sabi nito. Hoy, delikado yan. Gaga ka. Paano kung manyakis ang nakasakay sa'yo? Pagtatanong ni Carol. Hindi, edi mag-jacket ako para hindi halata ang cup B boobs ko.
pagmamalaki niya sa kaibigan. Tatampaling ko yan, masungit na sabi ni Carol. Bakla, galingan mo sumagot ha? Pagtakpik niya sa balikat ng kanyang kaibigan. Nakita niyang bumalik na ang kaibigan sa gilid ng entablado at naghahanda para sa question and answer. Ilang sandali umakyat ang 15 contestant na napili. Isa-isang nalaglag ang mga ito hanggang sa naiwan na ang 3. Sumigaw si Shai dahil kasama pa rin si Carol dito. Magandang gabi, binibining Pilipit Carol, pagbati ng host. Magandang gabi mga charing, pasigaw nito. Ito ang iyong katanungan, saad nito. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng diamanting korona, kanino mo ito ibibigay at bakit? Pagtatanong ng host, ngumiti muna si Carol at pumunta sa gitna ng entablado. Kung bibigyan ako ng diamanting korona, ibibigay ko ito sa mga butihing ina. Lahat ng ina sa mundo ay isang reyna at lahat sila ay dapat parangalan. Para sa akin, ito ang trabahong kailanman walang day off, walang sahod at walang vacation leave. Sila ang pagbibigyan ko dahil ang isang ina ang siyang nagbuhat sa akin ng 9 na buwan. Nakakaya nilang buhati ng problema para lang sa pamilya. Gagawin ng lahat, papasukin ang iba't ibang trabaho para lamang may maipakain sa kanyang mga anak. Karapat dapat silang parangalan dahil walang papantay sa pagmamahal ng isang ina. And I, thank you. Nagtubig ang mga mata ni Shai at napangiti habang walang tigil na pinapalakpakan ang kanyang kaibigan. Totoo lahat ng sinabi nito at nakikita niya sa isang maliwanag na salamin ang sarili. Gagawin ng lahat para lamang sa anak niya at hindi niya ikinahihiya na kahit magtinda pa siya kahit saan basta ito'y marangal o walang tinatapakan na ibang tao. The winner para sa the next Darna Gay Contest ay Carlo Navarro aka Carol! Pagsigaw ng host at inabot sa kanya ang kanyang premyo. Tuwang-tuwa si Shai sa kaibigan niya. Wala namang bago dahil palagi itong nananalo. Pero sa lahat ng napanood niyang contest ni Carol, ito ang pinakatinusok mula sa kasulok-sulukan ang puso niya. Bakla, congrats! Ang galing-galing mo talaga! Pagyakap niya dito. Salamat, bakla! O ito, para sa'yo! Inalis ni Carol ang korona na napalanunan at binigay sa kanya. Bakit? Uy, sa'yo to! Saad ni Shai at pinagmasdan ng korona. Bakla, para sa'yo ang sagot ko. Sa inyong dalawa ni Nanay Sandra. Saad nito at muli siyang hinagkan. Salamat bakla, anghel ka talaga sa lupa. Saad nito. O yan, iyakin, nagtutubig na naman ang mata mo. Saad ni Carol at pinunasan ng luha ng kaibigan. Kasi naman, alam mo nang malambot ang puso ko pagdating sa mga ganitong bagay. Bulalas nito. Sabay naglakad ang dalawa pabalik sa kotse ni Carol. Siya ang magmamaneho dito dahil alam naman niyang pagod ang kaibigan. Grabe bakla, sakit ng pangako. Saad nito at tinaas banda sa aircon ng kotse. What the fuck, Carol? Ang ganda mo nga, ang baho naman ang paa mo. Bulalas ni Shai at tinakpan ng ilong. Hoy, ikaw rin naman, amoy patay na bubwit lang ang paa ko. Ikaw, amoy patay poso negrong bulok. Pagtawa nito. Sa tuwing kasama niya ang kaibigan, para bang nakakalimutan niya ang hirap ng buhay niya. Yan! Dapat tumatawa ka. Ang ganda-ganda mo, sinayang mo lang. Saad nito. Ihanap kaya kita ng boylet? Saad ni Carol. Ayoko, Carol. Trabaho na lang. Masaya na ako sa anak ko. Ayoko na rin magpukpok ng sakit sa ulo. Saad nito at ngumiti si Carol. Very good! Natuto ka na rin! Ibaba mo ang sarili mo sa bahay nyo at ako nang magmamaneho pa uwi. Sa muling pagdagdag ni Carol. Sure ka? Babalik ko na lang bukas ang kotse mo. Pagkukumpirma ni Shai. Ayokong iwan sa bahay nyo. Maraming kurimaw dun. Tsaka ayoko naman na maglakad ng ganitong oras sa kanto nyo. Saad nito at ngumiti lang si Shai. Sinuot ni Carol ang korona sa kaibigan habang ito ay nagmamaneho. Oh, si bagay na bagay. Reyna ng Divisoria. Pagtawa nito. Ganda ko, no? Pilit nga nila akong sinasali sa mutya. Saad ni Shai. Hoy, nun ko pa sinasabi sa'yong pupwede ka doon. Ako nang bahala sa gown, makeup, and everything. Saad nito. Ano ba? Required doon dalaga, hindi tulad kong dalana.
Masayang sinabi nito. Ay, oo nga no. Dalang-dala ka na pala. Kumusta sex life? Biglang tanong ni Carol sa kanya. Walang dilig, wala din akong balak kung sa tulad ni Jake. Kahit agiwin na ako, ayokong magpadilig sa kanya. Yak! Bulalas nito. Oh, bakit hindi mo pahiwalayan? Pagtatanong ni Carol. Kahit papano, inaalagaan niya si Sheena at Papa pag wala ako. Kaya hindi ko na rin siya matapon kahit patapon naman talaga siya. Pagtawa nito. Narating nila ang bahay nito at parang ninja na lumipad bigla si Carol sa driver's seat. Bakla, salamat ulit ha. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Congrats ulit. Pag-wave niya dito. Oo, ikaw din. Salamat bakla. Pagpapaalam ni Carol sa kanya. Pagbukas niya ng pinto, hindi niya alam kung sasabog ba ang ulo niya sa sobrang init nang makita ang nobyo na nakahiga sa sofa. Laylay ang ulo at may suka na nakakalat sa sahig. Napabuntong hininga siya at hinilamos ang kamay sa muka. Ay, Diyos ko Lord, Diyos ko! Paulit-ulit niya tong sinasabi. Please, magpakita po kayo sa akin. Sunduin niyo na po ito. Umupo siya sa sahig at sinandal ang likuran sa likod ng pintuan. Ngayon niya naramdaman ang sakit sa likod, binti at braso. Buong araw kang pagod, buong araw kang hanap buhay, buong araw din walang kwentang boyfriend mo. Puno ng pait ang pagngiti niya at nagsimulang lumuha. Lord, please, kailangan kita. Araw-araw, tulungan niyo po akong bigyan pa ng sobra-sobrang lakas para mailayo ang anak ko at sila mama sa buhay na to. Ayoko nang kasama si Jake. Ikamamatay ko na maaga to dahil sa konsumisyon. Muli siyang tumayo at inilapag ang bag at korona na binigay ni Carol sa kanya. Nilinis niya ang sahig na may suka dahil kapag nakita to ng kanyang ina, siya nang puputukan ng butsi nito. Napatingin siya sa lamesa at nakita ang 3 kahon ng gatas. Teka, kanino naman galing to? Pagtataka niya. Nanalo kaya to sa sugal? Himala, ngayon lang. Alam niyang panay talo ang lalaki. Kung manalo man ito, kapurit lamang, pagtapos itataya din. Nauntog ka ba? Biglang pagtatanong niya sa nobyong natutulog. Napabuntong hininga siya at pumasok sa banyo para maligo. Oh, Jake! Nagulat siya nang makita itong nakasunod sa kanya. Takip-takip niya ang sarili at pilit pinagtutulakan ang lalaking palabas. Ngayon lang, matagal at ilang taon mo na akong hindi pinagbibigyan. Saad nito at wala rin sa sarili dahil sa alak. Ano ba? Lumabas ka nga? Bulalas niya. Hindi siya tinigilan ni Jake kaya hindi siya nagdalawang isip na i-headbang ang ulo niya sa ulo ni Jake. Napaupo ito sa floor at inayos ni Shai ang sarili. Takip ang tuwalya. Hinatak niya ito palabas. Sa ilang banyera na tinutulak at kinakaladkad niya sa palengke, kahit ang nobyo niyang lasing, kaya niyang kalad ka rin. Ay, maliligo na lang ako, konsumisyon pang manyakis ka. Pag-irap niya at bumalik sa banyo. Hawak-hawak ni Shai ang anak na si Sheena habang pinaliliguan ito. Yan anak, ang bango at ang ganda-ganda mo na. Saad nito. Naiwan silang mag-ina sa bahay. Dahil ang magulang niya ay pumunta sa center para ipatingin ang ama niya. Ayaw na ayaw nitong siya ang dinadalaw ng mga tiga-barangay dahil mas gusto niyang siya ang naglilibot kahit hirap siya. Gusto mo bang maglaro tayo? Pag-sign language na dito. Tumangulang ang anak at hinagkat siya kahit basa pa ang katawan nito. Sige, lika na, mabababad ka na dyan. Pagbuhat niya dito at dinamitan na ito. Pagtapos niyang ayusan ang anak niya, may ilang oras pa siyang nalalabi bago pumunta sa kumpanya sa ina-applyan niya bilang isang taxi driver. Pagkatapos niyang damitan ang anak, muli siyang bumalik sa banyo para siya naman ang maligo. Pakanta-kanta lang si Shai kahit hindi siya gusto ng musika. Tunay na sintonado ang dalaga. Gustong-gusto niyang kumakanta pero mismong mikropono ang sumusuko. Dinaig pa siya ng kaibigang si Carol sa sobrang taas ng boses nito. Mabilis lang siyang naligo at lumabas ng banyo. Ni hindi man lang niya naabutan ang live-in partner dahil wala na ito nang gumising siya. Ni hindi din niya naitanong kung saan galing ang kahon ng gatas para sa kanyang anak. Kilala niya ang asawa na hindi bumibili ng ganitong bagay. Napaharap si Shai sa pintuan dahil sa isang katok. Sino yan? Pagtanong niya habang tinitimplahan ng gatas ang anak. Sandali!
Bulalas niya at inayos ang tapis na bumabalot lamang sa katawan niya. Hay! Si mama naman nagmamadali! Saad niya at laking gulat niya nang hindi ito ang ina niya. Ano yun? Bigla niyang itinago ang sarili sa likuran ng pintuan at nakasilip lang ang ulo niya dahil lalaki ang kumakatok. Kaibigan ako ni Jake, maniningil lang sana ako. Saad nito at abot langit ang paggiti. Ha? Wala siya dito, bumalik ka na lang sa ibang araw. Saad niya. Akmang sasaraduhan niya ito pero biglang pumasok ang lalaki at kinabig ang pintuan pasara. Ano ba? Bulalas niya at biglang hinatak ang tuwalya sa pagtatakip sa katawan niya. Bastos ka! Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang takpan nito ang ulo niya gamit ang tuwalya. Lumantad lalo ang katawan niya at isinubsob sa pader. Sisingiling ko lang ang asawa mo kapalit ng 10,000. Bulong nito. Naramdaman niya ang daliri nitong pumasok sa maselan niyang parte. Nagsiakyatan ang dugo ni Shai sa sobrang galit at buong lakas na lumaban. Naalis niya ang tuwalya at sinipa sa maselang parte ang lalaki. Tarantado ka! Buong akala nito walang laban si Shai, pero buong lakas siya nitong sinuntok sa muka. Kinuha lang ni Shai ang tuwalya at tinapis ulit sa katawan niya. Pagtapos, hindi niya tinigilan na sinipa ang lalaki. Gago ka! Kahit kailanman walang makakabili sa akin. Ipakukulong kita, tarantado ka. Patuloy na pagsipa niya dito. Shai! Nagulat siya dahil bigla siyang tinulak ni Jake. Pare, ayos ka lang ba? Pagpapanik ni Jake at nilapitan ng kaibigan niya na may dugo sa muka. Tarantado ka, Jake. Sisingiling kita ng doble. Papakulong kita, manluloko ka. Bulalas nito. Ano? Ako pa ikukulong mo? Tulong! May rapist dito! Pagsigaw ni Shai. Pero nagulat siya nang sampalin ni Jake. Huwag kang tatawag ng tulong. Hindi rapist ang pare ko. Hindi nakapagpigil si Shai at tinapunan ng suntok si Jake. Irereklamo kita, Jake, at babalikan ko ang asawa mo. Biglang tumakbo ang kaibigan ni Jake habang hawak ang muka. Akmang hahabulin ni Shai ang lalaki pero pinigilan siya ni Jake. Ano ba? Bakit mo pinakawalan? Gago ka pa? Galit na sabi ni Shai. Bakit hindi ka pumayag? Isang beses lang naman. Napakaarte mo naman, Shai. Bigla siyang sinigawan ni Jake. Biglang dumapo ang kamay ni Shai sa mukha niya. Hayop ka? Ibebenta mo ko kapalit ng 10,000? Anong klaseng lalaki ka? Anong klaseng ama ka? Dahil sa kasusugal mo, pati ako ibebenta mo? Paano kung si Sheena ibenta mo na rin? Hindi kita mapapatawad. Ipapakulong ko talaga kayong dalawa. Pag-iyak ni Shai habang sinisigawan niya ito. Ang yabang mo, Shai. Akala mo, kaya mong pakainin ang anak natin. Simpleng panggamot nga ng tatay mo, hindi niyo magawa. Isang beses lang, hindi mo magawa para sa panggatas ni Sheena. Napayuko si Shai at muling sumigaw. 1 buong kilo kang tarantado, Jake. Nakukuha mong maatim na bastusin ako at ipagatas sa anak natin ang galing sa masama? Di bali na akong magutom. Huwag lang manggaling sa iligal ang ipapakain ko sa anak ko. Napakawalang kwenta mo. Bakit ikaw pang lalaking nakabuntis sa akin? Pinaghahampas niya ang dibdib nito. Muling hinawakan ni Jake ang magkabila niyang kamay at itinulak siya sa pader. Ginusto mo ako, di ba? Tanggapin mo na makati ka rin at atat sa akin. Kung umarte ka, akala mo dalaga ka pa? Pagsigaw nito sa kanya. Ipapakulong ko siya. Pati ikaw, tandaan mo yan. Pagsigaw ni Shai dito. Hindi mo magagawa yun dahil kapag ginawa mo yun, doble ang isisingil niya sa akin. Bulalas nito. Kasalanan mo yan. Hindi ko babayaran ang utang mo. Wala kang bayag. Lahat ng utang mo sa akin mo iniaasa. Wala kang kwenta. Suguril ka na, palamunin ka pa. Hinawakan ni Jake ang mukha niya at dinuro. Huwag mo kong mapagsalitaan ng ganyan. Hindi rin kita gustong makasama habang buhay. Tulad mong babae na tindera na wala pang utak. Bulalas nito at iniwan siya. Napaupo na lamang si Shai sa sahig habang umiiyak. Bakit ikaw pa? Ang malas ko sa pag-ibig. Mahirap na nga kami, mas lalo pang humirap dahil sa kabobohan ko. Pinunasan niya ang muka nang makita ang anak niyang naglalakad at tila hinahanap siya. Hindi nakakarinig o nakakapagsalita si Sheena. Mula ipinanganak ito, hindi na normal lang bata. Ito ang resulta ng subukin niyang ipalaglag ito.
Sa sobrang takot niya sa kanyang ina kaya naisipan niya itong gawin. Anak, nandito ako ha. Nilapitan niya ang anak at hinagkan. Mahal na mahal ka ni mama. Kahit anong mangyari. Kahit mangutang na ako sa kahit kanino basta mapakain lang kita at mapag-aral. Mahal kita anak. Matawarin mo ko. Mahigpit niyang hinagkan ang anak at naramdaman niya ang paghaplos nito sa buhok niya. Iniupo niya ito sa kama dito sa kwarto nila. Nag-sign language ang bata sa kanya at nagtatanong kung ano ang nangyari sa kanya. Napuwing lang si mama. Pagsagot niya dito. Inayos niya ang suot na damit at tumayo ulit para ipamigay ang gatas na binili ni Jake. Hindi niya kayang galing sa kalokohan ang perang ipinambiling panggatas ni Sheena. Aling Ramona, sa'yo na lang to, sa pamangkin mo, ayaw kasi ni Sheena. Saad ni Shai habang bitbit niya ang anak. Naku, ay salamat Shai, napakabait mo talaga. Pagpapasalamat nito. Sa pagbalik ng mag-ina sa bahay, nakasalubong niya ang ina na kasama ang tatay niya. Pinagmasdan siya ng ina pagtapos umiling ito. Napayuko si Shai sa hiya dahil alam na agad ng ina nito na nag-away sila ni Jake. Gusto niyang isumbong to. Gusto niyang umangal sa ina niya dahil sa bigat ng pasaring niya. Pero mauuwi lang ito sa sermon. Alam niyang isasagot lamang ng ina na, kasalanan mo! Inahon kita sa putikan pero mas pinili mong mamuhay dito. Ito ang mga linya ng kanyang ina, kaya natatakot at nahihiya na siyang magsabi dito. Lagi na lang niya itong itinatago at pilit na sinasaksak sa puso dahil ayaw na niyang makastorbo pa. Saan ka pupunta, Shai? Pagtatanong ni Nanay Cassandra. Mag-a-apply lang po. Pagsagot nito habang naglalagay ng pulbos sa muka. Anong nangyari sa'yo? Mahinang tanong ng ina nito sa kanya. Ngayon lang niya ulit ito narinig mula sa kanyang ina. Tumalikod siya at nagkunwaring may inayos na gamit. Pero ang totoo ay umiiyak na siya. Wala ma. Pagsisinungaling niya. Anak, aalis muna ulit si mama. Saad nito at hinalikan sa pisngi si Sheena. Ni hindi man lang niya nagawang makipaglaro sa anak dahil sa nangyari. Ma, mauna na po ako. Pagpapaalam niya habang kunwaring may inaayos sa bag at nagmamadaling umalis. Paglabas niya habang naglalakad, tumutulo ng kusa ang luha niya. Tila awang-awa siya sa sarili niya. Kahihiyan, pasaring, sakit at kung ano-ano pa na nagpapabigat sa puso niya. Bakit ka ba umiiyak? Amasona ka, di ba? Hindi ka umiiyak kasi maton ka. Pagpunas niya sa mga mata at tumingin sa tig-10 piso niyang salamin. Yan, pakla. Maganda ka pa rin kahit umiiyak. Pilit niyang pinapalakas ang loob dahil kailangan niyang maging matibay at malakas, lalo na sa harap ng anak niyang si Sheena. Bakit ikaw ang magiging empleyado namin may anak ka na? Kaya mo bang maging full-time taxi driver lalo na't babae ka? Pagtatanong ng lalaking HR sa kanya. Kaya kong i-manage ang oras ko dahil interesado ako sa kumpanya nyo at sa trabahong to. Kaya kong pagsabayin ang pagiging ina at driver. Sagot niya at tumangulang ang lalaki. Napakaraming tanong sa kanya. Hindi rin siya sigurado kung tama ba ang sagot niya. Hindi naman siya gaano katalino pero dahil sa mga experience at pinasok niyang trabaho, nagawa rin niyang matuto. Sige Miss Magdalo, tatawagan ka namin. Nakipagkamay ito at ngumiti si Shai. Abot langit ang ngiti niya at umaasa na makuha siya bilang empleyado ng kumpanya. Hello bakla! Bulalas ni Carol mula sa kabilang linya. Inilayo ni Shai ang cellphone sa tenga niya dahil sa sobrang ingay ni Carol. Ano ba yun? Pagtatanong nito. Samahan mo ko mamaya, may racket akong ibibigay sa'yo. Susunduin kita. Masayang sambit ng kaibigan. Bex, saan naman? Pagtatanong nito. Ay, basta, mamayang 6:00. Bulalas nito at binabaan na siya ng cellphone. Ngayon naka-standby siya sa karinderya at kumakain. Patingin-tingin siya sa mga mamahaling restaurant. Basta, dadalhin ko rin kayo dito mama, papa at Sheena. Malungkot na itsura nito at muling pinunasan ang luha bukod sa anghang ng kinakain niya. Paboritong-paborito niya ang sili. Kaya kahit masakit sa labi, kinakain niya pa rin. Habang nagpapahinga siya, nakuha niyang basahin ang mga tabloid at naghanap pa rin ng trabahong pupwedeng kumita ng mas malaki. Puisit, kapag ako nakapaghanap ng trabaho ng mas malaking sahod, bibilhin ko ang mundo.
Tumayo ito at naglakad ulit pa uwi. Ayaw niyang mamasahe dahil kung kaya namang lakarin gagawin niya. Nanghihinayang din siya sa 50 pesos. At least, nakapagtipid na ako. Sumeksi pa. Habang naglalakad siya, napadako si Shai sa isang ukay-ukay at pumasok para mamili ng damit. Ay, bagay ko to. Magkano po to? Pagtatanong niya. 150 lang. Napabuntong hininga si Shai at binitiwan na lang ang damit dahil naalala niyang bibilhan pala niya ng Happy Meal ang kanyang anak. Ay, pangbawi kay Sheena. Lahat na lang ng laruan niya wala na sa kondisyon. Parang buhay ko, sobrang lapit na sa pinagputukan ng bulkan kaya ganito. Pagbuntong hininga niya, nakuha niyang marating ang bahay at pagpasok niya, para bang nawala ang pagod niya nang makita ang kanyang anak na si Sheena. Anak, may pasalubong si Mama. Masaya nitong inabot ang laruan at tuwang-tuwa ang bata na hinalikan siya sa pisngi. Shai, ba't butas yung sapatos mo? Pagtatanong ng ina. Nakuha mong mag-apply ng butas ang sapatos? Muling pagtatanong ng ina. Hiya mo na ma, pwede ko namang tahiin. Saad niya at hinubad dito. Nakita niya ang paltos pero hindi niya inalintana dahil mas okay nang may kalyo para pang proteksyon sa paa. Kumain ka na, saad nito at pinaghapagan siya nito. Aalis din po ako ulit, may racket si Carol na ibibigay sa akin. Pagmamadali niya. Kumain ka dito, Shai. Marami kang racket para saan? Sa ospital. Kumain ka rito. Ako nang bahala sa anak mo dahil mo lang kwenta mong asawa, naglayas, bitbit pati ang binigay niyang TV sa atin. Napatingin si Shai sa paligid at ngayon lang niya napansin na wala na nga ito. Tarantado talaga. Gago talaga. Bulong niya at humarap sa ina. Mas gusto ko pa siyang wala ng tuluyan dito. Baka magdilim ang paningin ko at siya ang kaliskisan ko, Shai. Saad ng ina. Umupo siya sa hapagkainan at ilang segundo lang tinapos ang pagkain. Mama, gusto kong tuyo. Pag-request nito. O sige, bukas. Sasama ka ba sa palengke? Pagtatanong nito sa kanya. Uy, si Mama, gusto na akong kasama. Pagbibiro niya dito at hinagkan ang ina. Hay, umalis ka na nga. Mabenta ka kasi kapag nandun eh. Saad ng ina. Mama, pati ikaw binibenta na ako? Saad nito. Anong sabi mo? Bakit? May nagbenta pa ba sa'yo? Galit na tanong nito at todo iling si Shai. Sige, bukas mama. Magpapaganda ako para makahanap ng maraming customer. Pagngiti niya dito at natawa ang ina. Kahit mahirap ang buhay, kung mananatili kang masaya dahil sa araw-araw na nakakaraos ka, magiging magaan pa rin ang buhay. Nakuhang magpahinga ng kaunti ni Shai sa pagtapak sa likuran mula sa kanyang anak. Hindi niya alam kung masasakit ang likod niya o titino ang pakiramdam dahil nagtatalon sa likuran niya ang anak. Hinihintay na lang niya ang pagdating ni Carol. Tita Cassandra! Nagulat ang pamilya nang marinig ang malakas na pagtili ni Carol. Nako, Carol! Akala ko ambulansya na! Bulalas ng ina ni Shai. Nagulat siyang balot na balot ang suot ni Carol. Wow ha? Pa-demure ka, bakla? Pagtatanong ni Shai. Sheena! Hindi niya pinansin ang kaibigan at humalik lang sa anak niya. Tita Cass, Tito, Sheena, hihiramin ko lang saglit ang anak niyo. Hinatak siya nito at nagmamadali siyang mailabas. Oh, mag-ingat kayo ha. Pagpapaalala ng ina ni Shai sa dalawa. Aray, bakla! Pinagtulakan ni Carol si Shai sa driver's seat pagtapos umikot ito para umupo sa front seat. Larga na, malilate tayo! Bulalas nito at biglang inalis ang coat. Lumantad ang dibdib ni Carol at kulang na lang lumitaw na ang kaluluwa. Wow, mapangpanggap ka ha! Akala ko nag-iba ka na ng outfit style. Natatawang sinabi ni Shai at sinimulang magmaneho. Sasama ka sa akin. Kailangan ko ng driver dahil nandun ang Pakistani boyfriend ko. Saad ni Carol at kulang na lamang ay bumagsak na ang panga ni Shai. Grabe! Seryoso ka? Alam niyang transgender ka? Pagtatanong nito. Tumango ito at sabay sumigaw ang dalawa. Seryoso? Saan mo naman nakilala? Pagtatanong ni Shai. Sa tabi-tabi nakipag-blind date siya. Actually, half Filipino, half Pakistani siya. At grabe, ang gwapo at masakit. Natatawang sabi nito. Grabe ang landi mo naman, saad ni Shai.
Kaya ikaw, ibubugaw din kita para makahanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo, hindi yung walang respeto. Bulalas nito at napangiti lang si Shai. Wala na sa pag-iisip ko ang pag-aasawa ulit, Carol. Alam mo namang si Mama at Papa, pati si Sheena na lang ang nasa puso at isip ko. Ayoko na rin magkamali. Seryoso nitong sagot. Sayang ang beauty mo, Gaga. Ano kung may anak ka, wala namang masama. Pagsagot ni Carol. Ay nako, Carol, kapag naging okay o makaraos na, gusto ko ring magbalik sa pag-aaral. Saad nito. Di bale, tama ka. Mag-focus ka muna sa family at life goals mo. Dahil ang love life, nakapaghihintay yan. Huwag mo lang sana pakatagal ha. Saad nito. Narating nila ang isang bar sa Malate, Manila. Bago bumaba ng kotse si Shai at Carol, inayusan muna siya ng kaibigan. Ayoko nga maghanap ng lalaki. Saad nito habang nilalagyan siya ng contact lens ni Carol. Tatampaling ko dibdib mo. Ngayon ka lang naman magpa-party habang hinihintay mo ako. Saad nito at nilagyan siya ng kulay pulang lipstick. Oh, ang ganda, di ba? Tiningnan niya sa salamin ng itsura at ngayon lang niya nakita ang sarili na may ganitong ayos. Carol, mukha yata akong bakla. Ang kapal naman masyado ng makeup ko tapos parang namaga ang labi ko. Tawang-tawa si Carol sa sinabi niya. Gaga, bagay mo nga. Dalian po magpalit ka na, hintayin kita. Isuot mo yan. Isang minutong naghintay si Carol sa labas ng sasakyan niya dahil pinagpalit siya ng mas maayos na damit ni Shai. Bukod sa hindi naman basta-bastang bar ang pinuntahan nila, halos ang lahat ng tao dito ay elitista at baka mapagkamalan siyang naligaw lang na inday. Ay wow! Baklang bakla! Bulalas ni Carol at natawa. Pinagmasdan niya ang kaibigan na napakataas ang takong at pula ang dress. Litaw din ang binti nito dahil sa taas ng slit. Carol, mukha akong bakla eh! Pagrereklamo nito. Imaginein mo na lang senior prom. Pagtawa nito at hinatak na siya papasok ng bar. Napatingin siya sa paligid at nakita ang mga babaeng halos kapareho nila ng ayos. Mga lalaki na akala mo'y mga artista sa sobrang gwapo. Grabe, ang dami palang kamukha ni Ian Veneracion dito. Bulong ni Shai kay Carol. Magsawa ka! Lahat yan hindi lang gwapo kung hindi may datong pa. Kinikilig na pagtawa ni Carol. Mayaman ka na, Carol. Hindi mo na kailangan. Alam ba yan ang tatay mo, ha? Pagtatanong ni Shai. Ano ka ba? Mula sa kasulok-sulukan ng kuko ko, kilala na ako ng tatay ko. Tanggap na niyang babae ako. Narating nila ang pwesto at dito nag-order si Carol para kay Shai. Oh, eto, mag-enjoy ka. Sahod mo for today, bakla. Mag-enjoy ka lang. Puputahan ko lang ang baby ko. Saad nito at itinuro ang kabilang upuan kung saan may lalaking nakatalikod na nag-iisa. Ay nako, o sige, salamat. Mag-ingat ka ha, tawagan mo ko kapag binastos ka. Saad ni Shai. Wala nang bastos, Diyos ko. May nangyari na nga. Bulalas ni Carol. Tahimik lang si Shai habang naglalaro ng CP dahil hiniram niya ang cellphone ng ina bukod sa ito ang may load. Habang umiinom siyang mag-isa, nag-e-enjoy ito sa mga sounds sa loob ng bar. Napapaindak siya habang naglalaro. Pumukaw ang atensyon niya sa lalaking nakaupo malapit sa bartender. Hindi siya nagkakamaling nasa 6 foot ang tangkad nito. Hindi niya maiwasang hindi mapatingin sa lalaki na nakatagilid. Pero dito pa lang, siguradong perfect ang itsura nito. Tabas pa lamang ng panga nito, ikamamatay mo na. Gwapo naman nito, Diyos ko Lord. Bulong niya at muling uminom. Muling pagtitig niya, nakatingin na ito sa kanya. Biglang nag-iwas ng tingin si Shai dahil nakita niya itong nakatingin at tumayo. Nagpanggap siyang may kinakalkal sa loob ng bag niya. Papalapit ng papalapit ang lalaki sa kanya. At dito, nagulat siyang kinuha ang baso niya at ininom ito. Shit! Bulong ni Shai at napatingin dito. Hi, sweetie. Umupo ito sa harapan niya at para bang ito ang may-ari ng iniinom niya. Wala pang delikadesa to. Nakikiinom sa baso ko. Paano kung may bad breath pala ako? Muli niyang bulong. Napatingin siya dito dahil bigla nitong inilahad ang kamay sa kanya. I'm Gab. Gabriel. Pagpapakilala nito sa kanya. Nakatunga nga lang si Shai sa kanya at hindi pa rin iniaabot ang kamay pati na ang pagsabi ng pangalan niya. Para bang napahiya ang lalaki sa kanya dahil hindi niya inabot pabalik ang kamay niya. Bukod sa ayaw naman niyang makipagkamay dahil nakakahiyang hawakan to. Dahil sa napakatigas at gaspang ng kamay niya. Dahil sa trabaho. May lap ka pa.
Siguro bago ka lang dito. Saad nito at lumapit pa sa kanya. Napaiwas si Shai dahil bigla nitong inakbayan ang kinauupuan niya. Your boobs look like real. Bulong nito kaya namilog ang mata ni Shai. You know what? It's weird, but I feel kinda attracted with you. And I know you're not a real woman. Saad nito at hinawakan bigla ang kaliwang dibdib niya. Napatayo si Shai at sinampal ang lalaki. Gago ka? Bulalas niya at naglakad palabas ng bar. Wala siyang pakialam kung pinagtitinginan siya dahil sa ginawa niya. Nanginginig ang laman niya sa sobrang galit. Gwapo nga, bastos naman ang gago. Ako? Transgender? Isang oras nang naghihintay si Shai sa sasakyan ni Carol pero hindi pa ito lumalabas ng bar. Ni isang call at text, hindi ito sumagot. Minabuti niyang lumabas ulit ng sasakyan at ngayon, hindi na niya suot ang pagkataas-taas na takong. Kung hindi ang rubber shoes na niya, hindi na niya inalintana ang itsura o kinalabasan niya dahil mukha namang bagay. Muli siyang pumasok sa loob at dito nakitang nagkakasiyahan na ang mga tao sa loob. Maingay, mausok at halos speaker na lang ang narinig niya. Aray! Bulalas ni Shai nang bigla siyang matulak ng isang lalaki na kung akala mo'y poste. Ikaw na naman? Sigaw niya dito. At nakita niyang abot langit ang ngiti nito sa kanya. Oh, look who we have here. The transgender who slapped me. Tinapik niya ang kamay nito upang magpumiglas. Ano ba? Galit na sabi niya. Bakit ang arte mo? Sasayaw lang naman. Saad nito. Sa sobrang asar ni Shai, hindi na niya napigilan ang sarili at minabuti niyang tamaan ito sa masilang parte gamit ang tuhod pagkatapos tumakbo siya. Ah! The heck? Kapag ako nabaog! Narinig niyang sigaw nito. Hingal na lumabas si Shai at dito niya nakita si Carol na hinihintay siya kasama ang nobyo nito. Oh, Shai! Sigaw nito at tumakbo ulit si Shai para puntahan ng kaibigan. Your friend is pretty, huh? Bulong ng nobyo ni Carol. Shai, he is Yusuf. Pagpapakilala nito. Hi, nice to meet you. Pagngiti ni Shai. Nice to meet you too. Halika na, tid mo na kami? Saad ni Carol. Habang nasa biyahe, naiirita si Shai dahil sa walang tigil na kalandian ng dalawa. Mukhang hindi na yata mahintay ang hotel. Carol, ang landi talaga. Bulong niya habang nagmamaneho. Excuse lang, Carol, iuuwi ko ba ang kotse mo? Pagtatanong ni Shai. Oo bakla, ikaw nang bahala. Saad nito at nakita niya ngang nagtutukaan na ito sa backseat. Nang marating nila ang hotel, hindi man lang nagpaalam si Carol at nagmamadali kasama ng boyfriend niya. Grabe, ang landi talaga! Bulong ni Shai habang tumatawa. Enjoy! Pahabol pa nito. Naghanap siya ng paparadahan para makapasok sa hotel upang mag-alis ng makeup at itong suot niyang dress. Hawak-hawak niya ang tissue at halos maubos na ito sa kapal ng lipstick na inilagay ni Carol sa kanya. Ayan, simple na ulit. Baka pagkamalan pa ako ni mama na nag-pick up girl. Bulong niya habang patingin-tingin sa salamin. Paglabas niya, hindi siya nagkakamali sa nakita niya. Nakasalubong niya ang lalaking tumatawag sa kanyang transgender. Biglang yuko siya at dito niya naalala, wala na pala akong makeup. Bulong niya at nilingon niya ulit ang lalaki na naghihintay bumukas ang elevator. Gwapo nga, manyakis naman. Parang si Jake, manyakis. Muli siyang bumalik sa kotse para makauwi na. Muli niyang nilingon ang cellphone at nakitang nakapatay na ito. Hala! Lubat na ako! Bulong niya. Mas binilisan niya ang pagmamaneho hanggang sa makita niya ang kanto papunta sa bahay nila. Nakita niyang maraming tao at ilang pulis mobile ang nandito pati na mga barangay tanod. Halos malaglag ang panga ni Shai nang makita ang ina niyang nasa labas. Hindi na niya pinarada ng maayos ang kotse ni Carol at dali-dali siyang tumakbo. Mama! Pagsigaw niya dito. Humarap ang ina niya sa kanya at bigla siyang hinagkan. Mama, bakit? Anong nangyayari? Pagpapanik niya. Ang papa mo, walang habas na pinatay. Hindi ko alam kung bakit tayo pinasukan. Wala naman tayo pera. Walang dapat nakawin sa atin. Pag-iyak nito, bumitiw si Shai at pumasok sa loob ng bahay. Nakita niyang may mga pulis dito at investigador ang lugar. Magandang gabi po. Nais po sana naming magtanong.
May mga nakaaway po ba kayo? Pagtatanong nito, tuloy-tuloy ang luha ni Shai habang pinagmamasdan ang ama na nakatalukbong ng puting tela na inilalabas sa bahay nila. Paano po siya pinatay? Paano? Bakit kaming nalooban? Ni wala nga kaming pera. Bulalas niya at sinabunutan ng sarili. At sinabi po ng nanay nyo, nilooban kayo pagtapos nanlaban po ang tatay nyo hanggang sa ito ang sinapit. Saad ng pulis niyang kausap, sumagi sa isip niya ang lalaking kaibigan ni Jake na tumangkang gumahasa sa kanya. May alam ako pwedeng gumawa nito, saad niya. Kinausap siyang maigi ng pulis sa labas at dito niya ibinigay ang naging detalye. Nakikinig ang nanay niya sa lahat ng sinasabi niya. Shai! Bakit hindi mo sinabi sa akin na binenta ka ng asawa mo dahil sa 10,000? Kinahasa ka ba? Pag-aalala nito habang nakikinig ang ina. Ma, ito at nirereklamo ko. Natakot lang po akong magsabi. Pero hindi naman po natuloy dahil lumaban ako. Pag-iyak nito. Mrs., maraming salamat po sa mga detalye. Ang mga barangay tanod po at kami ang magsisilbing magbabantay dito sa lugar nyo para na rin sa seguridad. Saad nito? Walang tigil sa pag-iyak ang ina nito habang walang kamalay-malay si Sheena na tumitingin sa kanila. Ma, tahan na! Pagpigil ng iyak ni Shai. Sana hindi na lang ako umalis. Pagyuko niya. Kasalanan ko. Iniwan ko kayo. Sa sobrang sakit ay bumuhos na ang luha niya. Naramdaman niyang hinagkan siya ni Sheena. Bakit ganito? Mahirap na nga tayo. Ito pa nangyari. Naging mabuti naman tayo. Pero bakit ang sama ng mundo sa atin? Mas lalong bumuhos ang luha ng kanyang ina nang makita ang asawang wala ng buhay. Kinabukasan, pinaglalamayan sa bahay nila ang labi ng yumaong ama. Hindi nakuhang magtinda ng ina niya, lalong mas nabaon pa sila sa utang dahil sa pagpapalibing nito sa kanyang ama. Huwag ka nang umiyak, sambit ni Carol at hinagkan siya. Bakit kasi ganito? Mahirap na nga kami, mas pinahirap pa. Pag-iyak nito. Pagsubok lang to, huwag ka mawalan ng pag-asa. Tutulungan naman kita, Shai. Sa lahat ng pwedeng racket, ibibigay ko sa'yo. Saad nito. Gusto ko ng hustisya kay tatay. Pagyuko nito. Tutulungan kita. Puntahan natin si Papa. Maraming attorney na kilala yun, pati mga investigator. Huwag kang mabahala. Lalong kailangan nyo na ring lumipat ng tirahan, bukod sa baka balikan kayo dito. Anong ibabayad ko? Carol naman, hindi ko pa nga alam kung paano ko babayaran ang paglibig kay Papa. Halos sumayad na ang mukha nito sa sahig dahil sa sobrang pagkakalumo sa problema. Hindi ko naman kayo pababayaang mag-iina. May alam ako pwede niyong rentahan, Shai. Kahit ako na muna ang mag-advance payment para lumayo na kayo dito. Masyadong nakakatakot. Saad ni Carol. Bigla niyang hinagkan ang kaibigan. Alam niyang nakakahiya na dahil may pending pa silang utang dito. Hindi pa nila nababayaran ang mga nakuhang banyera ng tilapia dito dahil ang pera na kinita ay napunta sa tatay niya pagtapos ay kulang pa rin. Kahit pinaglalamayan ang tatay niya, hindi pa rin sumuko si Shai dahil sa biglang pagtawag ng taxi company na kanyang inaplayan. Kahit puyat ay sinabak niyang bumiyahe. Ginamit na muna niya ang pambili ng gatas ni Sheena at hindi na siya nakadalo sa paglibing ng kanyang ama. Hinayaan din siya ng kanyang ina dahil gustong-gusto nitong makuha niya ang trabaho. Good morning po, sir. Pagbati niya. Congratulations, Miss Magdalo. Pupwede ka na magsimula sa iyong trabaho sa aming company. Saad ng lalaki. Sa sobrang galak ni Shai, nakuha niyang hagka ng human resource personnel. Ay, sorry sir. Salamat po talaga. Bulalas nito at nahiya dahil pinagtitinginan siya ng mga iba pang empleyado. Hawak-hawak niya ang professional driver's license at ang uniforme na binigay sa kanya. Palagi talagang hindi bibigay sa iyo ang lahat. Siyempre, pag binigay na ang lahat, makakalimutan mo ng Panginoon. Maganda rin ang pakulang-kulang binibigay dahil mas pinag-iigihan pagtrabahuhan kesa sa isang bagsak. Isang bagsak din mawawala. Pagmumonolog niya habang papalabas ng kumpanya. Nang, aray! Nagulat si Shai nang bigla siyang hatake ni Jake. Ano ba? Pagbatok niya dito at kamuntik masubsob ang nobyo. Ano ba, Shai? Ang bigat ng kamay mo. Daig mo pang lalaki. Bulalas nito. Ano ka rin? Ang kapal mong magpakita pa sa akin? Ipapakulong kita kasama ng manyakis mong kaibigan. Saad nito.
Nakita niya ang itsura ng nobyo na may bugbog sa pisngi pati ng mga galos sa braso. Hindi ako pumatay sa tatay mo. Hinahabol ako ng mga pinagkakautangan ko, Shai. Tulungan mo naman ako. Saad nito. Bitiwan mo nga ako. Mula nung araw na ibinenta mo ko, wala ka ng live-in partner. Wala ka na ring anak. Hindi ba't gusto mo yan? Ang buhay binata? Sugal at ano pang bisyo? Sigaw niya dito. Hindi mo malalayo si Sheena sa akin. Kukuhanin ko siya sa'yo. Pagsigaw nito sa kanya at hinatak ang uniforming hawak ni Shai. Nakipag-agawan si Shai at hindi nagdalawang isip na sipain si Jake. Alam niyang para siyang lalaki kung kumilos, pero ito ang tanging paraan para mapagtanggol ang sarili. Hinding-hindi mo na ako masasaktan. Wala kang kwenta. Nagsisisi ako, nagpabuntis ako sa'yo. Puno ako ng pagsisisi kung bakit kita pinili. Pagsigaw niya at pinunasan ng luha. Hindi pa tayo tapos, Shai. Kapag nalaman kong nanlalalaki ka, babasagin ko mukha mo. Iniwan siya nito at napayuko si Shai sa sobrang sakit ng dibdib niya. Pinunasan niya ang luha at tinuloy ang paglalakad. Hiyang-hiya siya dahil walang pinipiling lugar si Jake kung aawayin siya. Kahit nasa daanan sila, gagawa ito ng eksena. Hindi niya alam kung may pabrika ba ng toyo ang pag-iisip ni Jake. Maliit na bagay pinapalaki nito. Parang mas babae pa ang lalaki dahil sa hindi ito titigil kahit na simple lamang ang pinag-awayan. Gagawa at gagawa ito ng paraan para may pag-awayan lang sila. Naglalakad pa uwi si Shai at hindi pa rin tumitigil ang pagpatak ng luha niya. Diyos ko naman kasi, ang tanga ko. Pag nag-I love you na, asawa na agad. Bobo ka, Shai, kahit kailan. Imbis inuna mo ang pag-aaral, imbis tinulungan mo si mama, imbis inuna ko ang pangarap ko, heto ako at walang alam. Mababa pa sa ilalim ng pangarap ko. Lord, bumaba ka dito, please, mag-usap po tayo. Lord, sana po gabayan niyo ko. Pagdarasal niya habang naglalakad, habang naaalala ang nakaraan. Hawak-hawak ni Shai ang kanyang high school diploma. Abot langit ang ngiti niya dahil nakuha niyang matapos at sa darating na pasukan, papasok na siya bilang isang Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. Ito ang kursong inilapit ng kanyang ina sa mayor ng kanilang lugar upang maipasok siya bilang scholar. Pero sa kabila ng kanyang ngiti ay may kaba at takot dahil hindi pa niya napagtatapat ang kanyang sitwasyon. Siya Ina Magdalo, 16 years old. Madalas din siyang ibuli pero nauuwi sa kabaliktaran. Nakukuha niyang patulan ang kanyang mga kaklase at wala siyang pakialam kung parents needed pa ang kinakaharap niya. Madalas siyang mag-arkila ng nanay o tatay sa labas dahil kaibigan niya ang mga tindera sa labas ng paaralan. Hindi niya gustong istorbohin ng magulang dahil sa kalokohan niya. Masipag kung tutusin ang dalaga, pero hindi lang siya ganun karunong sa akademya. Tunay siyang anak ng kanyang ina sa isang Amerikano nitong nobyo noong kabataan nito. Ngunit sa masamang kapalaran, maagang binawi ang buhay ng kanyang ama, kung kaya't hindi sila naiahon sa kahirapan. Sa masamang palad, hindi rin naiahon ang pamilya nila dahil na-stroke ang ama nito na isang OFW sa Saudi. Napangasawa ng kanyang ina ang isang matandang binata at ito ang itinuturing o kinalakhan niyang tatay. Pinagmamalaki kita, Shai, dahil alam kong ikaw ang tutulong sa amin ng tatay mo. Sinusuklayan ng kanyang ina ang buhok niya dahil sa ngayong bakasyon nagre-ready siya sa pagpasok bilang college student. Alam kong hindi ka tutulad sa mga kabataan dito na agad na nag-asawa, nagpabuntis agad at hindi mo na inuna ang pangarap. Kaya ikaw, huwag kang magkakamaling magpabuntis kay Jake dahil lalampasuhin ko yung mukha mo, Shai. Saad ng ina. Opo, ma. Mahina niyang sagot habang kinakabahan dahil 2 buwan na siyang nagdadalang tao ng walang kamalay-malay. Nakuha lang niyang mag-pregnancy test pero ni minsan hindi niya pa alam kung ilang buwan na ang nasa sinapupunan niya. Hindi pa rin niya ito sinasabi kay Jake. Tinaguri ang Amazona si Shai sa klase. Lalo siya pa ang akala mo'y lalaking kumilos. Pero ngayon, masama ang loob niya sa sarili dahil nagpadala siya sa bugso ng init. Wala namang masamang umibig, anak, pero nasa tamang panahon lahat. Huwag kang magmadali dahil masarap yung nai-enjoy mo ang kabataan mo. Yung naglilibot ka kahit saan nang ikaw lang, wala pang iniintinding responsibilidad. Iba buhay pagdalaga. Kahit mahirap kami ng lola mo,
Hinayaan niya akong ma-enjoy ang buhay ko noon. Kaya yun ang gusto kong maranasan mo, saad ng ina. Kakaunting pag-aaway nila ni Jake, siya pa ang lalapit kahit na mismong ang boyfriend niya ang may kasalanan. Hindi maiwasan na mag-guilty ni Shai dahil sa tuwing nakikita niya ang ina na naghihirap asikasuhin ng ama, para bang pinupunit ang puso niya dahil sa katangahang ginawa. Kinabukasan, nais makipagkita ni Shai sa nobyo niyang si Jake para tuluyan na niyang sabihin ang totoo dito. 30 minutos na siyang naghihintay dito pero wala pa ring dumarating. Nakuha na niyang magbilang lahat ng mga taong dumadaan sa sobrang tagal. Kalaunan, napansin na niya itong naglalakad papalapit sa kanya. Nakita niyang gusgusin ang itsura nito at mukhang pagod sa trabaho. "Oh, bakit gusto mo makipagkita?" Pagtatanong nito. "Sorry ha, mukha ka kasing busy, pero may gusto sana akong sabihin sa'yo." Pagyuko ni Shai at pinagmasdan lang siya ni Jake. "Buntis ako," saad nito. At halos maluwa ni Jake ang lalamunan dahil sa biglang samid. Lumayo ito ng bahagya at pinagmasdan ni Shai ang reaksyon nitong tumatawa. "Masaya kang magiging tatay na?" Nakangiting pagtatanong ni Shai dahil tumatawang mag-isa si Jake. Lumapit siya dito at hinawakan ang dalawang kamay ni Jake. Pero ang buong akala niyang magiging masaya ito. "Siraulo ka ba, Shai?" Bigla nitong sambit at binitiwan ang kanyang kamay. 16 years old pa lang tayo. Magka-college pa tayo tapos mabubuntis ka? Ginagago mo ba ako? Bulalas nito. Nabuntis mo ko, diba? Ikaw ang first boyfriend ko. Mahal kita, diba? Sinabi mo sa akin, mahal mo ako. Kaya binigay ko sa iyo ang sarili ko ng buong buo. Nagtubig ang maganda niyang mga mata. Shai, kaya nga ako nagtatrabaho ngayong bakasyon pag tuition fee para makapag-college. Alam mong wala akong magulang, diba? Anong sasabihin ng tita ko sa akin? Galit na sinigawan siya nito. Jake, ano ba? Pareho nating ginusto to. Pareho nating mahal ang isa't isa, di ba? Bakit bigla mo akong iiwan sa ere sa mga sinasabi mo? Ako rin naman mag-aaral pa. Ako rin naman mapapagalitan ni mama. Umiiyak nitong sambit. Ipalaglag mo yan. Mahina nitong sabi. Ha? Masama yun, Jake. Para na akong pumatay. Ipalaglag mo. Dahil hindi ko kayang panindigan ng batang yan. Sarili ko nga hindi ko mapakain ng maayos, dadagdag ka pa at ang batang yan. Natigilan si Jake nang maramdaman niya ang mabigat na kamay ni Shai. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan sa akin. Ginawa natin tong pareho. Pinaniwala mo kung mahal mo ko pagkatapos hindi mo paninindigan ng anak natin. Anong klaseng lalaki ka? Bakla ka ba? Galit na pagtatanong ni Shai sa kanya. Ipalaglag mo yan. Dahil kahit kailan hindi ako magiging tatay agad. Maghiwalay na tayo. Bulalas nito. Akmang iiwan niya si Shai, pero hinabol siya nito. Huwag mo akong iwan, Jake. Please, maawa ka sa amin ng anak mo. Hindi ko kayang palakihin ito ng mag-isa. Paghagulgol niya sa harapan, pero bumitiw si Jake at iniwan siya. Tiklop ang pagiging amasona niya pagdating sa pag-ibig. Bata pa lang, tatanga-tanga na siya. At aminado naman siya. Nakuha niyang magpalamon sa mabulaklak na salita ni Jake na akala mo'y bubusugin ka ng pag-ibig. Pero ang totoo, gugutumin ka lang nito. Hindi alam ni Shai kung uuwi na ba siya dahil sa sobrang pamamaga ng mga mata niya, dagdag pa ang pagkahilo. Natatakot siyang sabihin ito sa kanyang ina, lalo na't napakahirap ng buhay at magiging pabigat pa siya. Napadaan siya sa palengke at nakita ang iba't ibang klase ng halamang gamot. Ang iba'y nakagarapon at minabuti niyang lapitan nito. Iha, anong hanap mo? Para saan ba? Para ba sa dyan? Pagturo ng ginang sa kanyang sinapupunan. Halika at huwag kang matakot. Saad nito at hinawakan ng kamay niya. 2 paraan para sa halaman na to. Ilaglag mo lang ang ugat na ito pagkatapos isabay mo ito. Kung ano-ano ang tinuro nito sa kanya, pati na ang mga gamot. Kinuha niya ang natitirang ipon sa kanyang pitaka at pinambayad sa babaeng nagbebenta. Habang hawak-hawak niya ang naka-paper bag ng mga garapon, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang kalamnan at nababalot siya ng takot. Pagdating niya sa bahay, nakita lamang niya ang ama na natutulog habang ang ina nito ay wala. Mabilis niyang inilaga ang sinabi ng babae sa palengke at ang pagkasunod-sunod nito. Pabalik-balik siya dahil tinitingnan niya kung darating na ang kanyang ina. Talian mong maluto! Hawak niya ang laylayan ng damit
Bukod sa hindi siya mapakali habang hinihintay niya itong kumulo. Matapos ang 15 minutos na paghihintay, muli siyang bumalik sa kwarto para dito simulan ang kanyang gagawin. Sorry po, Lord. Ayoko lang po talagang maging pabigat kay Mama. Patawarin niyo po sana ako. Sorry anak, pero hindi pa ako handa. Kausap niya ang kanyang sikmura. Nang matikman niya ang ugat na kumulo sa tubig, napangiwi siya dahil sa sobrang pait nito. Pinilit niyang ubusin at pagtapos, sinabay pa ang 3 tabletas na ibinigay sa kanya. Ilang minuto niyang pinakiramdaman ang sarili. Bigla niyang hinawakan ng dibdib. Bigla siyang nakaramdam ng pagpapawis. Paunti-unting nanginginig ang kalamnan at sumisikip na ang dibdib niya. Bigla siyang tumayo para kumuha sana ng tubig, pero tuluyan siya sa paghirap ng paghinga. Pa! Saad niya para manghingi ng tulong. Ma! Tulong! Hinahabol niya ang kanyang hininga at naramdaman na lang niyang nagdilim ang kanyang paningin. Alam niyang gising pa siya dahil naririnig niya ang ingay sa paligid. Hindi niya makuha ng maliwanag ang mga sinasabi ng nasa paligid, pero alam niyang nagkakagulo ang mga ito. Shay! Gumising ka! Walang tigil sa pagsigaw para maghingi ng tulong ang ina nito. Aling Cassandra, dito po, isakay natin siya. Pagtulong ng mga kasamahan nito sa palengke. Sa pagbuhat nila kay Shay, nakita ni Aling Cassandra ang gamot na ininom nito. Galit ang naramdaman nito dahil sa natuklasan. Ngayon na narating at naghihintay si Aling Cassandra sa labas ng ospital. Hindi niya maiwasang maluha habang nakatingala sa langit. Patawarin niyo po ang anak ko sa kasalanan niya. Alam niyang pampalaglag ang ininom nito. Puno ng sakit ang dibdib ni Aling Cassandra bukod pa sa sobrang pagkabigo nito sa kanyang anak. Pinagmamalaki niya ito at lalong handa na ang scholar nito sa darating na pasukan. Ito sana ang magandang sorpresa niya sa anak, pero sa bandang huli, siya ang nasorpresa. Pagdilat niya, biglang napabangon si Shay at nakita ang ina niyang tulala na nakaupo sa tabi niya. Umaagos ang luha nito. Bakit mo ginawa to? Pagtatanong nito sa kanya. Napayuko si Shay nang marinig ang pagbiyak ng boses nito. Bakit ka nagpabuntis sa murang edad? Bakit nakuha mo magpalaglag? Naramdaman niya ang kamay nitong sumampal sa kanya. Walang pakialam ang ina niya kung may mga kasama pa sila sa loob ng kwarto. Mama, sorry po. Paghagulgol nito. Pinilit kitang igapang, Shay. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Bakit ganito ang hatid mo sa akin? Bakit sinira mo ang pangarap mo? Akala ko ba gusto mong magtapos? Gusto mong mangarap? Pero ano? Maging isang batang ina ang gusto mo. Hirap na ako, Shay. Puno tayo ng utang. Kaliwat kanan tayong sinisingil. Imbis tutulungan mo ako at bakit tumadagdag ka pa sa gastusin? Paghagulgol nito. Pagtapos, makukuha mong ipalaglag ang bata? Munyeta, Shay. Anong klase kang ina? Dahil ayaw kang panindigan ni Jake? Pagtatanong nito sa kanya. Ma, sorry po. Nagmahal lang po ako. Pagsagot niya at nakatikim ulit siya ng sampal. Nagmahal? O nagpakabulag ka sa salitang mahal kita? Anak, ang bata mo pa para sa isang responsibilidad. Pagtapos yung boyfriend mo isang kahig, isang tuka din? Hindi basta-basta ang pagpasok sa ganitong buhay, Shay. Bakit? Sobrang sama ng loob ang sukli mo sa akin. Paghagulgol ng ina nito. Patawarin niyo po ako, Ma. Magtatrabaho po ako. Tutulungan ko po kayo. Pag-iyak nito, nais niyang hawakan ang kamay ng ina pero tinapik siya nito. Kahit mabaon ako sa utang, mapatapos lang kita, ginagawa ko. Pero ito, nagpabuntis ka na ipinalaglag mo pa. Anong klaseng ina ka? Wala kang kwenta, Shay. Wala ka ding kwentang anak. Iniwan siya ng kanyang ina at sobrang kahihiyan ang kanyang nararamdaman. Pinagbubulungan siya. Dagdag pa rito ang sama ng loob niya dahil nakita na niya ang resulta ng kanyang kasalanan. Hindi dahil mahal mo, magpapakatanga ka at darating sa puntong kaaawaan mo na ang sarili mo. Mga salitang nasa kanyang kukote. Aminado siyang nadaan siya sa mabulaklak o mabolang sinabi ni Jake sa kanya.
Naniwala siya sa salitang mahal kita, pero lahat ng ito ay pawang salita lamang. Salita na kahit kailanman hindi naging aksyon. Mahal kita na nauwi sa salitang masakit pala. Isang sakit na hindi pisikal kung hindi pang matagalang sakit sa emosyon. Sakit na naging epekto sa pagkakasira ng plano niya sa buhay. Sa pagbalik niya ng bahay, nakita niya ang kanyang ina na nag-aayos ng damit. Mabuti at kilala ng kanyang ina ang doktor na gumumot sa kanya. Labandera nito ang kanyang ina, kung kaya't sinagot na nito ang kanyang pagpapauspital at ilang gamot. Hindi natuloy na malaglag ang bata. Pikit mata niyang tinanggap ang munting regalo ng Panginoon sa kanya. Ngayong umuwi siya sa bahay mag-isa dahil hindi na siya binalikan ng kanyang ina sa ospital. Ayaw na siyang alagaan nito dahil sa sobrang sama ng loob nito sa kanya. Mama, saan po kayo pupunta? Pagtatanong niya habang naghahakot ito ng damit sa maleta. Pupunta tayo ng Manila at doon na maninirahan. Ilalayo kita sa walang kwenta mong nobyo, Shai. Dahil sigurado akong hindi lang isa ang pagbubuntis mo kapag nagsama kayo. Galit na sinabi nito. Ma, pero paano po ang baby namin? Lalaki po ba siyang walang tata? Hindi siya pinatapos ng ina at sinampal. Tatay? Tatay ba siya sa lagay na yan? Ikaw lang mag-isa, Shai. Yan ang itatak mo sa utak mo. Walang ibang tutulong sa kabubuhan mo kung hindi ako at sarili mo. Babiyahe tayo mamayang madaling araw. Sumunod ka sa akin dahil alam kong ikabubuti mo. Huwag mo sana akong patayin sa konsumisyon, Shai. Saad nito. Pwede ba? Huwag nang matigas ang ulo mo at ayusin mo ang gamit mo. Utos ng ina nito at nakuha niyang sumunod. Tanga kung tanga si Shai dahil alam niya sa sariling hindi niya kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ma, paano po ang pag-aaral ko? Pagtatanong ni Shai. Maging mabuti ka munang ina sa anak mo. Sarili mo nga hindi mo makuhang mahalin pati na nga ang pangarap mo tapos mag-aanak ka pa. Galit na sinabi nito at iniwan siya sa kwarto. Wala siyang reklamo dahil alam niyang wala naman siyang magagawa. Ito ang katotohanan na magiging ina na siya. Aminado naman siyang hindi pa siya sawa sa pagiging dalaga. Kaya nakukuha niyang mainggit sa mga kaibigan niyang malaya at walang kahit nanghihina pa siya. Tinulungan niya ang ina. Bitbit niya ang mga gamit nila na isinakay niya sa bus papuntang Manila. Palingon-lingon siya sa paligid at hinihintay niyang puntahan o habulin siya ni Jake. Pero walang Jake na tumating hanggang sa makasampa na siya ng bus. Lumipat ng Manila ang pamilya para dito subukin kung para sa kanila talaga ang swerte. Hawak-hawak niya ang kanyang tiyan habang kung ano-ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi niya maiwasan na maluha dahil sa sinapit. Nang marating nila ang Manila, lahat ng naipong pera ng kanyang ina ay binuhos sa isang apartment malapit sa Divisoria. Pinagmasdan niya ang paligid. Maraming tao. Masaya ang mga to. Ang ilan naman, nag-iinuman sa kalye. Nalalayo sa itsura sa probinsya sapagkat sa Bicol, tahimik lamang ang pamumuhay nila. Mama, paano po kayo magdinegosyo dito? Pagtatanong nito. May mga kaibigan ako na tiga Bicol at sila ang nagturo sa akin kung saan tayo pupwesto dito sa Divisoria. Saad nito at pumasok na sila sa bahay. Maliit lamang ito at may 2 kwarto. Ma, magkano naman po ang kuha nyo dito? Pagtatanong niya. 5,000 ang renta dito. Walang lutay na sagot nito. Kasama na po ba tubig at kuryente? Pagtatanong niya. Oo, ito na ang pinakamura. Muling pagsagot nito. Ma, masyado pong mahal. Mahina niyang sinabi. Mahal? Mahal dahil may sarili kang gastusin. Galit na sabi nito sa kanya. Magtatrabaho po ako para tumulong. Saad nito. Tingnan mo, imbis sabihin mo sa aking mag-aaral po ako, tutuparin ko ang pangarap ko. Anong maririnig ko sa'yo? Tutulad ka rin pala sa akin? Galit na iniwan siya nito sa sala. Hindi pinalipas ni Shai ang araw at kahit pagod, minabuti niyang lumabas at naglakad-lakad sa kalye. Kung ano-ano ang nakita niya sa mga nakapaskil. Ilang buwan ang nakalipas at nagsisimula ng maging halata ang kanyang tiyan. Naging cashier siya sa isang fast food chain sa 168. Naging mahirap sa kanya dahil maghapon siyang nakatayo.
Madalas, sinasalo niya ang overtime kapag nakukulangan sa tao dahil kailangan din niyang makaipon pang anak sa baby niya. Shy, ako na. Baka matagtag ka ng gusto sa pagtatrabaho. Pwede ka namang umuwi. Ako nang magkakaha. Saad ng manager nito. Hindi sir, ayos lang po ako. Pagsagot niya, pinunasan niya ang kanyang noo dahil sa pawis. Dumarami ang tao at natatalo ang lamig ng paligid. You look pale. Are you sure okay ka lang? Napaharap siya sa isang binata na matangkad at mukhang kawayan dahil sa payat nito. Okay lang po ako, sir. Ano pong order nyo? Pagtatanong nito. Kaninang hapon nandito ako at nag-order. Nakita kita. Muling sinabi nito. Ngayong 8:00 na, andito ka pa rin. Saad nito. At nabigla siya nang abutin nito ang sombrerong suot at pinunasan. Here. Inabot sa kanya ang panyo. Pagtapos, hindi na nag-order ang binata. Ni hindi man lang niya to napasalamatan. Dumating ang oras at tuluyan nang nag-out si Shy. Ang bigat ng kanyang batok dahil sa sobrang pagod. Hawak-hawak niya ang kanyang wallet upang withdraw. Nang biglang hablutin ito ng isang bata at kumaripas ang pagtakbo. Sa ilang buwan niyang nakatira dito, ngayon lang niya na-experience mas-snatch ng harapan. Pakurap-kurap lang siya hanggang sa mag-sink in sa utak niyang wala naman palang laman pera yon. Saad niya. Hinayaan na lang niyang mawala ang pitaka na bigay ni Jake sa kanya. Sa paglalakad niya, nakakita siya ng isang dalaga na napakaganda at postura ang itsura nito. Sana ganyan ako ngayon, saad nito, at natapat sa isang establishmento na may salamin. Pinagmasdan niya ang itsura. Grabe, mukha na akong manang, para bang 25 years old na ako. Pag-uwi niya ng bahay, halos mabitiwan niya ang kanyang bag nang makita si Jake na nasa sala ng kanilang bahay na nirerentahan. Nandito din ang kanyang ina na walang imik at tahimik lang. Bakit ka nandito? Pagtatanong niya dito. I'm sorry, Shy. Saad nito at nakita ang lamlam ng mga mata nito. Biglang tumayo ang ina niya at pinandilatan siya ng mata bago sila iwan sa sala. Sa pagsara ng pintuan, naramdaman niya na hinagkan siya nito. Mukha kang pagod. Kumain ka na ba? Pagtatanong nito sa kanya. Bakit ka nandito? Hindi ba't hiwalay na tayo? Pagtatanong niya dito at bumitiw. Patawarin mo na sana ako sa lahat ng ginawa ko. Saad nito. Bumalik ka na sa Bicol, Jake. Kaya ko naman dito. Saad niya at umupo sa hapagkainan. Magsisikap ako para sa ating pamilya. Nagsisisi ako sa ginawa ko. Hindi tamang inabandon ako kayong mag-ina ng basta-basta. Pagkatapos kitang mahalin ng buong buo, pinagtabuyan mo ko. Pagkatapos babalikan mo ko ngayon? Bakit? Pinalayas ka na ba sa bahay niyo sa Bicol? Magmula na lamang nabuntis mo ko? Pagtatanong niya dito. Gusto nila tayong ipakasal. Alam mong gustong-gusto ka nila, tita. Saad nito. Magtigil ka, Jake. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Bumalik ka na ng Bicol. Tumayo siya at pinagtabuyan ng lalaki. Please, pagbigyan mo ko. Liligawan ulit kita. Pahabol nito bago tuluyang sinara ni Shy ang pintuan. Napabuntong hininga siya at hinawakan ng tiyan. Hindi stress si mama, baby. Alam kong masama ang epekto kapag na-stress ako. Bulong nito. Mama? Nagulat siya ng pagharap niya ay masamang ang tingin ng kanyang ina. Ano? Binalikan mo? Nagpapakatanga ka na naman. Magpapabuntis ka ulit. Sarkastikong pagtatanong nito sa kanya. Hindi po. Pinalayas ko nga po. Kumain na po tayo. Hindi ko po pala nakuha ang sahod ko. Na-snatch po ang wallet ko kanina. Saad nito. Lumapit ang ina niya sa kanya at pinagmasdan siya. May masakit ba sa'yo? Ang baby mo? Pagtatanong nito. Napangiti si Shy at nakatikim siya ng pingot sa ina. Si mama concerned sa akin. Pagtawa niya. Gaga, kumain ka na nga. Pagmamaang-maangan ng ina at iniwan siyang muli sa sala para kumain mag-isa. Nagtuloy-tuloy ang buhay ni Shy kahit napakahirap kumilos habang nagdadalang tao siya. Hindi rin tumigil si Jake sa araw-araw nitong pangliligaw. Nakuhang mamasukan ni Jake sa kabilang fast food chain bilang isang crew. Jake, lubayan mo na ako. Umuwi ka na ng Bicol. Pag-iwas niya dito dahil kapag nagkakasabay sila ng oras sa paglabas ng trabaho, palagi itong nakikigulo, nakikisama, kahit hindi naman niya pinapansin. Shy, may gusto sana akong sabihin. Pagtatapat nito sa kanya habang naglalakad sila. Ano?
Walang lutay nitong pagtatanong. Pwede bang manghiram? Napapikit si Shai at ngumisi. Hindi ba't may trabaho ka? Ni hindi nga ako nanghihingi ng pambili o pang check up ko sa'yo pagkatapos nagkukulang ka pa? Pag-irap niya dito. Papalayasin na ako sa apartment. Ito lamang ang sagot nito. Napabuntong hininga si Shai at binuksan ng pitaka. Magkano? Pagtatanong niya. 3,000. Babalik ko rin agad. Magbibigay naman ako para sa pagbubuntis mo. Nataon lang na mahal ang renta. Saad nito. Huli na to, Jake. Nagmadaling maglakad si Shai na parang walang bitbit sa kanyang tiyan. Ilang buwan ang nakalipas at paunti-unti na naman siyang nalaglag sa bitag ni Jake. Nakuha nilang magbalikan pagtapos ipinanganak ni Sheena. Masama ang loob ni Nanay Cassandra dahil sa katigasan ng ulo niya. Lalong masama din ang loob niya dahil ipinanganak na hindi normal ang anak ni Shai. Hindi ito nakakapagsalita hanggang sa lumaki na ang bata. Natuklasan nilang pipi at bingi ang bata. Sa pagsasama nila ni Jake, dito niya natunghayan na ang palaging pag-utang nito sa kanya ay pinangsusugal nito. Nakuha niyang mag-resign sa pinagtatrabahuhan dahil sa kahihiyan na pati ang manager niya ay nautangan ni Jake. Pinili niyang maging tindera din sa palengke ng Divisoria. Lahat pinasok niya para lamang may mapakain sa kanyang anak. Pagtapak niya ng legal age, 18 years old, nakilala niya ang boss ng kanyang ina kung saan sila kumukuha ng mga seafoods na binebenta sa palengke. Manikurista, kasambahay, tindera ng basahan, tindera sa palengke, makeup artist, hindi lang sa buhay pati sa patay. Hanggang sa maging makeup artist siya ni Carol, ang boss ng kanyang ina. Isang trans woman ito at ito ang naging kaibigan niya. Lahat ng kalokohan at racket tinuro nito sa kanya. Naging ninang din ito ni Sheena. Sa lahat ng talento niya sa pagme-makeup, ito ang hindi niya magawa sa sarili dahil ayaw din niya. Tinuruan siya ni Carol kung paano magmaneho hanggang sa naging racket din ito ni Shai mula nang ito'y natuto. Hindi niya inasa ang pera kay Jake. Hindi niya matapon ng lalaki dahil kailangan din niya ng mag-aalaga sa tatay niyang may stroke at anak nila. Kahit nag-uumapaw ang bisyo nito sa katawan, may 1% naman nitong nagagawa. Pero ang 9% na natitira sa 10 ay puro konsumisyon. Ni minsan, hindi na niya nakuhang makipagsiping sa nobyo dahil ayaw na niyang maulit ang pagkakamali. Lalo sa ganitong klase ng lalaki, wala na siyang balak mas palalimin pa ang relasyon nila. Present time. 1 linggo na ang nakalipas magmulang sumakabilang buhay ang kanyang ama. Bumalik ang ina niya sa pagtatrabaho kasama si Sheena dahil wala naman silang pag-iiwan o mag-aalaga sa anak niya. Naging taxi driver si Shai. Hindi naging madali dahil nakakainkwentro siya ng kurimaw na lalaki. Mas lalo siyang nagagalit sa mga kauri ni Jake dahil madalas niyang nasasakay sa taxi ay mga bastos ni walang respeto sa kababaihan. Palagi siyang handa at hindi niya hayaan na may mangyaring masama sa kanya. Nakuha nilang lumipat ng apartment para na rin sa seguridad nila. Hanggang ngayon, hindi pa nahahanap ang taong pumatay sa kanyang ama at lalong hindi na nagpakita si Jake sa kanila. Mas gusto naman niya ito dahil walang taong gumugulo sa matiwasay nilang buhay na mag-iina. Ngayon na nakatayo siya sa isang tinatawag na tindahan ni Mamang, isa itong mobile kainan. Ang mga pagkain dito ay mga lomi, Mickey, Mami at iba pa. Madalas itong makita kahit saan. Halos mga driver, mga napadaan at estudyante ang kumakain dito. Pinagtitinginan siya dahil siya lang ang babae at hindi naman maitatanggi ang ganda niya kahit walang ayos. Shai, ikaw pala yan! Nakita niya bigla si Carol na mas lalong inagaw nito ang atensyon ng mga kumakain. Akala nila tunay na babae ang kausap nito. Grabe, mato na mato ng itsura mo ha? Pagtawa nito. Siyempre, kailangan. Kumain ka na ba? Pagtatanong niya dito at inaya niya kumain si Carol na pumayag naman. Bakla, samahan mo naman ako sa party mamaya. Kami-kaming mga trans woman may event. Mga nakasama ko ito sa Thailand. Saad nito. Hala, wala akong susuotin. Pagdadahilan niya dahil ayaw muna niyang magliwaliw dahil kailangan niyang mabayaran ang pinahiram na pera ni Carol sa kanila para makalipat sa ibang tirahan. Ano ba? Hindi problema ang damit. Alam mo namang number 1 sponsor mo ako. Bulalas nito sa kanya at hinigop ang isang sabaw ng lomi.
Grabe, pinagtitinginan ka. Pinahahalata mong Carlo ka. Mahinang bulong ni Shai. Hayaan mo sila, mas gwapo ako sa kanila. Pagtawa nito. Gagawin kitang kauri ko mamaya ha? Pagkukumpirma ni Carol. Ha? Alam mo bang pinagkamalan akong bakla nung nag-date kayo ng boyfriend mo? Grabe, alam mo bang hinawakan niya boobs ko? Grabe ang manyak. Galit na sabi ni Shai. Okay lang yan, pa-demure ka pa, may anak ka na nga. Tsaka go with the flow ka na lang, malay mo makakilala ka ng mayaman. Malademonyong pagtawa ni Carol. Sira ulo, kapag ako hindi na pinalad sa Pilipinas, papasukin ko ng maging OFW. Seryosong sinabi ni Shai. Seryoso ka? Alam mo naman na ayaw ni Tita Cassandra yan dahil na-trauma na siya sa tatay mo, di ba? Sagot ni Carol sa kanya. Hindi naman kami magkapareho ng kapalaran ni Papa. Malay mo, di ba? Baka dun ko matagpuan ng swerte. Gusto ko rin kasing mag-aral ulit. Saad nito at napangiti si Carol. Susuportahan kita. Alam ko namang walang mas tatatag sa pagiging ina mo. Pagngiti ni Shai. Motherhood is a lifetime commitment. Bulalas ni Shai at tinapos na ang pagkain. Isinakay na niya ang kaibigan na si Carol sa taxi. Tulad ng dati, nagbayad ito ng lagpas sa metro ng taxi. Mamaya ha, susunduin kita. Minsan, kailangan mo ring mag-enjoy. Hindi puro pagiging huwarang ina ang ginagawa mo, okay? Pagpapaalam nito. Nang marating nila ang hotel kung saan niya ito inihatid kasama ang nobyo nito. Kalaunan, natapos ang boundary nito at minabuti niyang umuwi. Nang marating niya ang bahay, nakita niyang kumakain ang mama niya at si Sheena. Oh, kumain ka na! Pag-aya ng mama nito. Hindi na ma, aalis po kami ni Carol, sinasaban niya po ako. Saad niya at humalik sa anak niya bago tumakbo sa banyo. Saan kayo pupunta? Raket na naman ba? Magpahinga ka muna kaya? Saad ni Nanay Cassandra at kinatok siya sa banyo. Hindi na ma, okay lang po. Nakakahiya kay Carol kung hindi ako sasama. Alam niyo naman pong sobrang laki ng utang na loob ko sa kanya. Pasigaw nitong sinagot dahil baka hindi siya marinig ng ina dahil nasa loob siya ng banyo. O basta, iiwan ko susi dito kung gagabihin ka man, baka tulog na ako. Saad nito at bumalik na sa hapagkainan. Paglabas niya, minabuti niyang isuot ulit ang paborito niyang oversized black shirt at skinny jeans, pati na ang sneakers niyang noon pa nabili sa 168. Aba, palagi na lang yan ang suot mo anak. Baka akalain nila hindi ka naliligo. Pagbibiro ng ina nito, habang si Sheena naman ay pinagmamasdan lang ang ina. Mama naman, wala akong time mamili ng bago. Sapatos lang importante sa akin dahil kailangan ko ng sneakers o rubber shoes araw-araw. Muli niyang tiningnan ang sapatos at ito'y sira na sa gilid. Shai! Napatingin ang mag-ina dahil sa lakas ng boses ni Carol. Pagbukas ng kanyang ina, laking gulat nito at nakagown si Carol. Wow, Carol! Anong mayroon? Bakit ganyan ang suot mo? Pagtatanong ni Nanay Cassandra. Mommy, hiramin ko ang inyong anak. Alam niyo naman pong masyado na niyang sinusubsob ang buong buhay niya sa pagtatrabaho. Kaya gusto ko lang sanang isama sa event namin. Saad nito at inilapag ang isang malaking paper bag. Inayusan niya ng buhok si Shai. Ang diretsyo at mahaba nitong buhok ay kanyang kinulot para magmukhang maikli. Inayusan din niya ang kaibigan, pati si Sheena na kanyang anak na nagpalagay din ng makeup. Napangiti si Nanay Cassandra nang makita si Shai na napakaganda pagtapos siyang ayusan ni Carol. Teka, magre-retouch lang ako, Shai. Magpalit ka na, saad ni Carol. Minabuti niyang isuot ang isang lace tube cocktail gown na kulay itim. Pinagmasdan niya ang kanyang muka sa salamin. Napangiti siya at muli na naman niyang nakita ang sarili. Shai, halika na, oras na! Pagsigaw ni Carol at bigla siyang napalabas. Kaganda ng anak ko, saad ni Nanay Cassandra. Nanay Cassandra, mauna na kami. Nagmamadali ang boyfriend ko. Saad nito at hinatak na ang kamay ni Shai, kaya hindi na siya nakahalik sa mama niya at sa anak niya. Minabuting magmaneho ni Shai at pinaharurot ang kotse nito. Bakit ba tayo nagmamadali? Pagtatanong ni Shai habang nakatingin sa kalsada. Kailangan nating maabutan ng kaibigan ko. Tsaka, ang boyfriend ko mainipin yun. Besides, hindi ba't personal lang kitang inimbitahan? Kaya wala kang invitation. Pag yun kasi pumasok na sa loob ng event center, baka hindi ka papasukin at guard na mismo ang magbantay sa entrance. Napatango na lang si Shai at minabuting mag-focus sa pagmamaneho. Hindi ba ako mukhang bakla? Pagtatanong ni Shai. Medyo,
Pagtawa ni Carol. Hoy, grabe naman! Bulalas nito. Hindi, biro lang. Narating nila ang Stellar Event Center. Lahat postura at akala mo'y mga tunay na babae ang kasama ni Shai. Bakla, bakit nila ako pinagtitinginan? May pangit ba sa akin? Pagtatanong ni Shai habang papasok na sila sa mismong event center. Oh my gosh! Pagsigaw nito nang makitang hindi pala nagpalit ng sapatos si Shai. Oh my gosh! Naka-sneakers ka pa! Bulalas ni Carol. Napatingin si Shai sa paa niya at natawa. Bagay ko naman ha! Saad niya. Ay nako, halika magpalit ka na! Paghawak ni Carol sa kamay niya. Hindi, wag na. Bagay naman. Sakto naman black ang damit ko at ang sneakers ko. Saad nito at ngumiti. Naku naman, hindi, halika Naputol ang sasabihin ni Carol nang biglang dumating ang nobyo nito na hinawakan siya sa bewang. Babe, saad nito. Oh, hi, baby. Napangiti na lang si Shai sa dalawa. Bakla, mag-enjoy ka ha. Sasama lang ako sa kanya. Saad nito. Naiwan ulit si Shai at nagliwaliw mag-isa. Napansin niyang hindi lang pala trans woman ang nandito dahil bitbit din ng iba ang kanilang boyfriend. Mayroon ding mga babae. Dito niya napagtantong samot-sari palang kasarian ang nandito. Minabuti niyang kumuha ng pagkain dahil kumakalam na ang sikmura niya. Kumuha lang naman siya ng 2 malaking plato at inilagay lahat ng gusto niya. Wala naman siyang pakialam kung pinagtitinginan siya. Bukod sa hindi naman siya importanteng tao na kailangan maging big deal sa mga mata nila. Here you go again. Nagulat si Shai at nabuga ang iniinom niyang wine para pangtulak sa lahat ng sinubo niyang pagkain. What the heck? Bulalas ng lalaki. Ito lang naman ang lalaking nakita niya noon sa bar na humawak sa dibdib niya at pinagpipilitang bakla siya. Ikaw na naman? Pagsigaw niya dito. Nahalata niyang nakatingin ng mga tao sa kanilang dalawa. Kaya nagpirmi at minabuti niyang manahimik saglit. Bakit ba lagi mo akong ginaganito, ha? Galit na tanong ng lalaki habang pinupunasan nito ang damit. Nadumihan ng black coat at kurbata nito. Dahil sa pagbuga niya kasama ang maliliit na laman ng tempura. Hindi ko kasalanan yan dahil para kang kabuti na biglang lumilitaw. Galit na sagot niya dito. Ang ayos kong nakikipag-usap sa'yo pagkatapos ganyan ang gagawin mo sa akin? Galit na tanong ng lalaki sa kanya at hinubad nito ang coat pati na ang kurbata. Halos malaglag ang panga ni Shai dahil sa naglalakihang braso nito na bumabakas sa puting long sleeve nito. Do you like it? Biglang kindat nito sa kanya. Hindi wag kang filingero kuya. Saad ni Shai at minabuting kumain ulit. I'm Gabriel. Pagpapakilala nito at inilahad ang kamay. Nagdadalawang isip si Shai kung iaabot niya ba ang kamay niya. Manyakis ka, hinawakan mong dibdib ko. Bulong niya habang pinagmamasdan ang kamay nito. I'm Gabriel. Bigla siyang sinigawan ng lalaki at nagulat siya. Ano ba? Bakit ka ba naninigaw ha? May toyo ka ba? Bulalas niya dito. At wala na siyang pakialam kung makita pa silang mag-away nito. Hindi naman, ang tagal mo kasing sumagot. Irritabling sagot nito. Nag-iisip si Shai kung anong pangalan ang sasabihin niya. Ayaw naman niyang ibigay ang tunay niyang pangalan. Paninindigan ko bang transhuman ako? Pagtatanong niya sa sarili. Inilahad niya ang kamay at mahigpit na hinawakan nito ang kamay niya. I'm Miss Magdalo. Really? Yeah, that's my name. Pagsagot niya at ngumisi si Shai. Babae ang itsura mo pero hindi matatago ang tigas ng kamay mo. Saad nito at nginitian siya. Di wow! Pag-irap niya at muling kumain. Sa totoo lang, naiirita na ako sa lalaking bigotilyo na to. Pinagmamasdan lang akong kumain. Bulong niya habang sabay-sabay niyang kinakain ang mga nakukuhang pagkain sa buffet. Hard eater ka pa sa akin. Maganda ka sanang klase ng trans woman. Pero sana, hinhinan mo naman ang pagkilos. Saad nito sa kanya at tumigil si Shai at sumandal. Itinali niya ang buhok at dito bahagyang kinagat ni Gabriel ang ibabang labi habang pinagmamasdan niya ang leeg nito papunta sa dibdib. Alam mo, gutom ako. Baka pag naubos ang pasensya ko sa'yo, ay ikaw ang kainin ko. Saad ni Shai. Buong akala niyang magiging seryoso din ang lalaki sa kanya. Pero nagkamali siya at tumawa pa ito. Oh, nice. You're going to eat me. Naughty, my dear Miss Magdalo. Saad nito. Mas lalong nakakaloko ang pangiti nito. Umalis ka nga dito. Galit na sabi ni Shai
Pero hindi umalis si Gabriel. Come on, gusto lang kitang makilala. Saad nito. Sayang ka, huwag kang pumatol sa akin, sagot ni Shai. Ang pagtukoy niya dito ay dahil may anak siya. Pero ang punto niya ay iba ang dating kay Gabriel. Hindi ko alam. It's weird, but I'm attracted to you. Alam kong pareho tayong lalaki kahit katawang babae ka. Pakiramdam ko nasisiraan na ako ng ulo. Pag-iling nito at nakikain pa sa kinakain niya. Napapikit si Shai at nagpipigil ng tawa. Ang tanga mo, ang gwapong tanga nito. Bulong ni Shai habang pasimple niyang kinukurot ang sarili para mapigilan ng tawa. Minabuti niyang tumayo dahil hindi pa siya busog. Napansin din niyang nakasunod ito, pati sa pagkuha ng pagkain. Try this baked scallops. Saad ni Gabriel at nilagay sa bago niyang plato ang pagkain. Natunga nga si Shai dahil nakita niya kung paano kainin ni Gabriel ang scallops. Shai, ano bang nasa isip mo? Hindi ka ganitong klase ng babae. Kung anong-anong nai-imagine mo. Kumain lang siya ng scallops. Binitiwan niya ang 2 plato at hinawakan ang magkabilang balikat para himasin dahil nangingilabot siya sa resulta ng mga pumapasok sa isip niya. Are you cold? Pagtatanong nito at nagulat siyang hinawakan nito ang kamay niya para hatakin palabas ng event center. Hoy, manyaki, saan mo ako dadalin? Bulalas nito. Para bang masusubsob na siya dahil sa haba ng binti nito at laki ng hakbang. Habang siya na ang liit ng bias ay hinahabol ang bawat paghakbang ni Gabriel. Narating nila ang labas ng event center at nandito sila sa likurang parte ng building. Nakita niyang nagsindi ito ng sigarilyo at inabutan din siya. Hindi ako naninigarilyo. Pagtanggi niya. Really? Okay. Maikli nitong sagot. Bakit pinili mo maging trans woman? Dahil ba pandak kang tipo ng lalaki? Hindi alam ni Shai kung matutuwa ba siya o mabibwisit sa sinabi nito sa kanya. Ugali mo rin, no? Ikaw bakit ka attracted sa akin? Pusong babae ka rin pala. Pambawi niya dito. What? Hell no. I'm straight. Pagkunot ng noo nito at tumingin sa kanya. Ngumiti si Shai at tumawa. Huwag kang ngingiti-ngiti, ang pangit mo. Biglang sinabi nito at hindi napigilan ni Shai na hampasin nito sa braso. Aray, ang bigat ng kamay mo, lalaki ka nga. Pagsigaw nito sa kanya. Ang sama ng ugali mo, bahala ka nga dyan. Pag-walk out ni Shai at hindi niya alam na nakasunod pa rin ito sa kanya. Hindi mo maiwan ang pagiging lalaki ha. Naka-rubber shoes ka pala. Pagtawa nito at nilingon ni Shai ang lalaki. Oo, hindi ko maiwan. Baka gusto mo mag-espadahan pa tayo. Bulalas niya. Really? Talaga? May I see yours? Halika, papakita ko ang akin. Nakakalokong sinabi nito at nabilog ang mata ni Shai. I'm just amazed. Paano naging babae ang boses niyo from male voice to female voice? Ang galing ng science. Saad nito. Magpasapi ka sa kulto namin para alam mo kung paano. Tanging sagot ni Shai at muling naglakad. Hanggang sa napansin na lang niyang kasabay na niya itong naglalakad. Halos maikot na pala nila ang building. Bakit ka na dito? Pagtatanong ni Shai sa lalaking kasama. Sinamahan ko ang pinsan ko. Besides, I'm bored. Saad nito at hinawakan ng ilong. Napansin ni Shai ang kamay nitong may singsing na nakasuot sa ring finger. O bakit hindi mo sinama ang asawa mo? Biglang tanong ni Shai. Napatingin ang lalaki sa kanya at ngumisi. Bakit mo alam na may asawa ako? Pagtatakan nito. Naka-wedding ring ka, bakla. Pagsagot ni Shai sa kanya. Kumunot ang noo ni Gabriel dahil sa sinabi ni Shai. Kanina mo pa ako tinatawag na bakla, namumuro ka na. Galit na tumigil ito sa paglalakad. Kasi yun ang pakiramdam ko. Imagine, interested ka sa akin. Alam mong lalaki ako. Pagkatapos, tignan mo, mukha tayong nagde-date. Pambawi ni Shai at gumaganti siya na asarin ang lalaki. Hindi din niya alam, siguro sa sobrang inip niya, kaya nakuha niyang makipagbiruan sa... Isa pa ha, kapag tinawag mo pa akong bakla, makakatikim ka sa akin. Pagbabanta nito. Oh come on, ano, hahalikan mo ko? Di pinatunayan mong pusong babae ka. Malakas na pagtawa ni Shai. Hindi nagdalawang isip si Gabriel at sinandal siya sa pader. Lumibel ang lalaki sa height ni Shai at magkabila nitong hinawakan ang kamay ng babae. Pinagmasdan ni Gabriel ang mukha niya mula mata, ilong hanggang umabot sa labi. Hindi makahinga at makagalaw si Shai dahil sa ngayon lang siya nadarang sa ganitong kagwapong lalaki. Dahan-dahan siyang hinalikan ni Gabriel. Nagsimula sa dahan-dahan pero nauwi sa isang halik na makamandag.
Alam ni Shai na nagsiakyatan na ang dugo sa ulo niya nang maalala niyang tunay pala siyang babae. Minabuting i-headbang ni Shai ang lalaki at halos mahilo ito. Ouch! Fuck! Bulalas ni Gabriel habang hawak ang kanyang sintido. Bastos ka? Gago ka? Tumakbo si Shai. Minabuti niyang lumayo at bumalik sa loob ng event center. Puwisit ang manyak talaga. Gago, babae ako, hindi ako lalaki. Samantala, si Gabriel, galit na naikuyom niya ang kamay at kumuha ulit ng wine sa gilid. What the? Ano ba problema nun? Hindi, mali. Ano ba problema ko? Bakit ako humalik sa lalaki? Nasisiraan na ba talaga ako ng bait? Ano sasabihin ng pamilya ko kapag nalaman na may gusto ko sa isang trans woman? Hell no! Bulalas nito at mabilis na naglakad pabalik sa event center. Nais niyang balikan ang nag-headbang sa ulo niya at gusto niyang sikmuraan si Shai dahil buong akala niyang lalaki ang kaharap niya. Payapang kumakain si Shai nang makita si Gabriel na mukhang may hinahanap at magkadikit ang kilay. Shit! Mukha siyang galit! Bulong niya at nagtago sa ilalim ng lamesa. Dahan-dahan siyang tumatakas papalabas hanggang sa kumaripas siya ng takbo. You! Hindi siya nagkamali nang sigawan siya nito at nahuli ng paningin ni Gabriel. Tumakbo lang si Shai. Sa sobrang liksi niya, nakuha niyang makalabas ng building at hinanap pilit ang sasakyan ni Carol. Hawak niya ang isa pang susi nito, kaya ngayon may lakas loob siyang dito magtago sa loob ng sasakyan. Lord, bakit ngayon pa? Bulalas niya at nakitang nagsalita na ang kanyang sapatos. Ngumanga ito at napailing si Shai. Minabuti niyang hubarin ang sapatos pero hindi natuloy na buo ang alisin niya dahil nakita siya nito. Hey, you! Narinig ni Shai at hindi nagdalawang isip na tumakbo kahit ang isa niyang paa ay walang suot na sapatos. Narating niya ang sasakyan ni Carol. Halos atakihin siya sa puso nang makita ang dalawa sa backseat na naghahalikan. Wow, great! Carol! Bulalas niya at halatang nagulat ang dalawa. Umuwi na tayo! Bulalas ni Shai at pinaandar ang sasakyan. Shai, magdahan-dahan ka! Ano ba nangyari sa'yo? Naghahalikan lang naman kami. Saad ni Carol habang nakahawak sa upuan dahil ang bilis lumiko ni Shai. Akala mo'y nasa drag racing. Ayoko na dito! May demonyo! May demonyo ako nakita! Pagpapanik niya at ang lakas ng tibok ng puso niya dahil sa sobrang hingal. Anong demonyo? Pagtatanong ng boyfriend ni Carol. Manahimik ka, Bombay! Bulalas ni Shai at nagmaneho pa rin. Hindi ako Bombay, Shai. I'm Pakistani. Pagklaro nito kay Shai. Mukha kang Bombay eh. Muling pagsingit ni Shai kaya natawa si Carol. Carol, ayoko nang sumama sa'yo kapag may event ka. Ilang beses ko nang nakikitang demonyong yun. Ayoko na! Saad nito nang marating nito ang bahay. Lumipat ng front seat ng boyfriend ni Carol. Sino ba kasi yun? Pagtatanong ni Carol. Yung manyakol na lalaki noon. Umuwi na kayo, mukhang bitin na bitin ka. Diretsong sinabi ni Shai at humalik na lang kay Carol. Pagsara niya ng pinto, nakatulala lang ang anak niya at mama niya sa kanya. Anong nangyari sa iyo? Bakit wala ang isa mong sapatos? Bakit butas pang medyas mo? Pag-aalala ng ina nito at nilapitan siya. Wala, ama. Nasira kasi. Pagsisinungaling nito. Sinungaling ka. Anong nangyari sa'yo? Magsabi ka. Pagtapik nito sa braso niya. Wala, ma. Nasira kasi. Tsaka sira naman talagang medyas ko. Minabuti niyang alisin ang zipper sa likuran at pumasok sa loob ng kwarto nila ni Sheena. Inalis niya ang kanyang sapatos at bigla siyang natigilan nang maalala niya ang halik ng lalaki sa kanya. Hinawakan niya ang labi. Pagtapos, biglang binagsak ang katawan sa higaan. Aray! Pag-angal niya. Naalala niyang hindi naman pala malambot ang higaan nila ni Sheena. Tingnan mo na, mafo-fall ka na lang sa matigas na bagay pa. See? Nasaktan ka pa. Kinatok niya ang ulo at bumangon para ihanda ang pantulog niyang isusuot pagtapos maligo. Ano ba yan? Hindi na ako tumatakbo ha? Para pa siyang hinihingal dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Ano ba, Shai? Sinampal niya ang sarili at nakita siya ng ina. Sinabi na nga ba, may ginawa kang kagagahan ha? Nakipag-ano ka no? Diretsong tanong ng ina nito. Mama naman, marinig ka ni Sheena. Bulalas niya. Sira ulo ka ba? Alam mo hindi nakakarinig ang anak mo.
Bakit wala ka sa sarili ha? Sabi mo sa akin, anong ginawa ninyo ni Carol? Party ba talagang pinuntahan nyo o naging call girl ka na? Pag-aakusahan ng ina nito at kinurot siya sa tagiliran. Mama naman, hindi po. Na-high blood po yata ako sa scallops, yung pinasosyal na tahong. Pagkukwento nito. Pero iba ang pumasok sa utak niya. Nakatunga nga siya dahil naalala niya ang lalaki kung paano supsupin harap-harapan niya ang scallops. Shay! Hay! Hindi ako naniniwala sa'yo. Ako ang maha-high blood kapag nalaman kong buntis ka na naman. Bulalas nito at binuhat ang apo niya para mahiga sa kama. Hindi na ma? Ano ka ba? Pagsagot niya dito at pumunta na ng banyo para maligo. Nakatingin siya sa salamin sa loob ng banyo at naalalang kailangan pala niyang mag-toothbrush. Ay, teka, hinalikan niya ako. Mabaho ba bibig ko kanina? Bigla niyang hiningahan ang kamay at napapikit na lang siya. Anak ng tinapa. Amoy sibuyas ang bibig ko. Nakakahiya. Kahit na ibang pagtingin niya sa akin, paano kung magkita kami ulit pagkatapos? Sabihan niya akong amoy sibuyas ang bibig. Peste naman kasi, bakit gustong-gusto ko kasi ng tacos? Pagpikit niya. Bukod sa Japanese cuisine, isa din sa tacos ang halos maubos niya. Isa pa ang sapatos ko. Bigla siyang lumabas ng banyo at hinanap ang medyas niya. Pagkatapos, inamoy. Kadiri ka, Shay! Nakapikit na lang siya at bumalik sa banyo. Nakakahiya ka! Bakit ba kasi pasmadong pa ako? Halos mangiyak-ngiyak siya sa kahihiyan. Pero dito siya biglang ngumiti. Sa isang oras, naging prinsesang bakla ako. Pagngiti niya. Naiwang nakatayo si Gabriel katapat ng sapatos ni Shay. Kinuha niya ito at inilayo sa mukha niya. Damn that woman! No, that man! So stupid! Ano ba? Bakit ko ba siya iniisip? Bakit ko ba hawak ang sapatos niyang? Naputol ang sasabihin nito nang makitang sira ang sapatos ni Shay. Nakauwi ba siya ng maayos? Teka, bakit ba? Ano bang pakialam ko? Bulalas nito at nagsimulang maglakad. Pinagmasdan niya ang sapatos nito. Fake Converse size 7. Ang liit ng paa nito. Pagkunot ng noo niya. Pagkatapos, initsa sa likuran ng sasakyan ang sapatos ni Shay. Minabuti niyang tingnan ng oras at alas 11 na pala ng gabi. Cinderella and sneakers version? Pero lalaki siya. Ano yun? Nangamot ng ulo si Gabriel at pinabuting magmaneho. Habang nagmamaneho siya, biglang may tumawag sa kanya via FaceTime. Papa! Bulalas ng anak niya mula sa kabilang linya. Anak! Pagbati niya. Bakit po kayo bihis na bihis? At gabi na po sa Pilipinas ha? Where have you been, Papa? Pagtatanong ng anak niya. Kasama ko si Suf, anak. Pero iniwan na naman ako. How are you, my son? Ang kapatid mo, nasan? Pagtatanong niya dito. Kasama po ni Mommy sa labas. Papa, when will you go back? Miss na po kita. Saad nito sa kanya. Kapag hindi na ako busy sa Pilipinas, anak. Pero matagal ako makakabalik dyan. Saad nito. Why? Nakita niyang ngumuso ang anak at kumunot ang noo. I bet you have new girlfriend again, Papa. Nagulat si Gabriel dahil akala mo'y 20 anyos ang kausap niya. Anak, ano bang sinasabi mo? Pagtawa niya. Tito said marami daw po kayong girlfriends. Marami po kayong kaibigan na babae. Inosenteng sabi nito at doon akala niyang alam na ng anak niya ang salitang girlfriend dahil makakatikim ng batok ang pinsan niya. Ah, oo, marami anak. Pagsagot niya dito. At nakita niyang naglalaro ng robot ang bata. Napansin niyang dumaan ang mami nito kaya binabaan na niya ng tawag ang anak. Minabuti niyang magmaneho hanggang sa marating ang bahay. Sa bawat bagsak ng tubig mula sa shower, sumagi sa isip niya ang paghalik sa nakilala niya kanina. Ano bang iniisip ko? I'm a straight guy. I will not fall in love with the... Fuck! Pati ba pagligo ko, pubulabugin ako ng buwisit na yun? Ang sakit ng noo ko. Nagkabukol ako dahil sa tigas ng sentido niya. Dati bang tambay sa kanto yun? Batak siya ha? Kausap niya ang sarili at humarap sa salamin. Binawasan niya ang kanyang bigote at balbas dahil hindi na niya maitatago ang tunay na edad kapag masyadong mayabong ang nasa mukha niya. Nakatula lang nakaupo si Gabriel sa kanyang office. Wala siyang matapos na trabaho. Bukod sa para siyang lumulutang sa langit dahil sa pagkakapuyat niya kakaisip. Bro,
What happened to you? Pagtatanong ng pinsan niya. Wala. Maikling sagot niya. Don't tell me bumigay ka na. Pagbibiro nito at hindi nagdalawang isip si Gabriel na batuhin nito ng nadampot na folder sa lamesa. Mabilis naman nakailag ang pinsan niya at tumatawa. Suf, tigilan mo ko. Bulalas niya at minabuting buksan ang personal computer. Mula kaninang alas 8, wala pa siyang nasisimulan. Come on, describe mo ang mukha niya at marami akong kilalang investigator para ipahanap siya. Saad nito. No thanks. Tigilan mo na ako, kakainis. At baka may makarinig pa sa atin at ano pang isipin. Saad nito at inayos ang kurbata. Womanizer, drop-dead gorgeous man, fell in love with the trans woman. Pagtawa nito. Damn you, Yusuf de Vera. Huwag mo akong tulad sa'yo. Hindi ko nga kilala ang mukha ng boyfriend mo. Bulalas nito at tinawanan din si Yusuf. What? Wala namang masama na magkagusto sa trans woman. Mabait ang girlfriend ko at alam mong both sexes open ako. Saad nito at nagdekwatro pang umupo. Then great for you. I'm not like you. May anak ako, 2 lalaki. Mas gusto kong tawagin akong womanizer kaysa tawaging bakla. Saad nito. Don't be so harsh, Gabriel. Hindi ka naman nila inaaway o tinatapakan. Seryosong sagot nito. Anong hindi inaaway? Alam mo bang ginawa sa akin nun? Ito! Pagturo niya sa kanyang bukol. Walang humpay sa pagtawa ang pinsan nito. I will freaking smash his fake silicone boobs. Bulalas nito. Sus! Seryoso ka? Hindi ba't yan ang pumupukaw sa mata mo? Ang dibdib niya? Pagtawa nito. Lumabas ka na sa office ko. Hindi kita kailangan dito. Gago. Pagsigaw niya at tumayo ang pinsan para tuluyan siyang iwanan. Sa kabilang dako, habang naghihintay si Shai ng pasahero sa labas ng isang mall, nakuha na naman niyang matulala. Shai, hindi ka na teenager. Although 21 years old ka na. Bata ka pa. Huwag ka pa ring malandi. Tama na ang minsan na pagharot. Hindi nakakabuti ang pagiging maharot. Pagsandal niya habang naghihintay. Napakatumal naman ngayon. Kailangan ko pa ng panggatas ni Sheena. Pagtingin niya sa cellphone niya ay nakita niya ang wallpaper na mukha ng kanyang anak. Ang ganda ng anak ko. Kahit PWD ka anak, magsisikap akong pag-aralin ka sa magandang eskwelahan. Saad nito, dahil gusto niyang magkaroon ng special class ang anak para sa katulad nito. Alam niyang kapag dinala niya ito sa ordinaryong paaralan, siguradong ibubuli ito at hindi mapagtatanggol ang sarili niya. May pasahero na rin na sumakay sa kanya. Kailangan niyang kumita ng mas malaki para sa susunod na pasukan ay mapag-aral na niya si Sheena. Sa pagbaba ng pasahero niya, nagsimula siyang bumaba sa kinakainan niyang lumihan at dito nakikonekta siya sa wifi. Work abroad, pulong niya at nakitang nag-pop out ito sa email notification niya. Caregiver, housekeeper, bus girl. Pagbabasa niya sa mga detalye. Mukhang okay to pero si mama papayagan ba niya ako? Mukhang mas malaki ang kita sa abroad kesa dito. Napakahirap kitain ng 500. Saad nito at napabuntong hininga siya. Minabuti niyang ubusin ang kinakain at muling bumalik sa sasakyan. Muling nag-abang si Shai sa paligid at bigla siyang yumuko nang makita ang hindi niya kailanman nakakalimutan na muka. Nandito na naman ang demonyong to. Lord, please, ilayo niyo po ako dito. Saad niya at sumilip. Nakita niyang nakaupo ito sa labas ng coffee shop habang busy sa pagtingin sa kanyang laptop. Teka, bakit ba ako nagtatago? Hindi naman niya siguro ako makikilala dahil wala namang makapal na kolorete sa mukha ko. Nakatunga nga si Shai habang pinanunood si Gabriel na magkadikit ng kilay. Ang gwapo kapag galit? Ilang babae na kaya ang pinaiyak nito? Ang laki ng muscles, ang ganda ng panga, pati na ang tilos ng ilong nito. Para bang nagde-daydreaming si Shai habang nakatingin dito. Kaso mukhang hindi straight. Sayang. Bigla siyang nagtaka sa sarili at umayos sa pagkakaupo. Bakit ko ba siya tinititigan? Sabi nang wag maharot, Shai. Hindi niya mapigilan na mapatingin dito at ngayon na may kausap ito sa cellphone, nakita niyang patawa-tawa at nakangiti ang lalaki. Napahawak si Shai sa dibdib niya nang bigla itong bumilis. Shai, tumigil ka! Pagtampal niya ng muka. Shai, huwag kang maharot, pakiusap. May anak ka na, mag-aral ka ulit, mangarap ka ulit. Mag-focus ka sa pamilya, huwag sa pagharot. Paulit-ulit niyang sinabi
at biglang naggas upang makaalis na. Diyos ko Lord! Dahil kamuntik na siyang makasagasa. Hey! Are you blind? Narinig niyang sigaw. Dahan-dahan niyang sinilip at nakita niyang si Gabriel ang nasa harapan ng sasakyan. Idiot! Bulalas nito at naglakad ng mabilis dahil mukhang nagmamadali ang lalaki. Ilang kurap ang kinailangan niya para mag-sink in sa utak niya na kamuntik na niyang mabunggo si Gabriel. Shy, ano ba? Magtrabaho ka nga ng maayos? Balak mo bang makulong? Gaga! Muli niyang pinagtatampal ang sarili. Napamaneho siya ulit dahil sa ilang busina. Tumigil lang naman siya sa daan sa harap ng pedestrian lane. Minabuti niyang pumarada at magpahinga dahil kinukondisyon niya ang sarili. Halos maubos na niya ang isang jar ng tubig dahil sa sobrang stress na inabot kay Gabriel. Sa buong araw, kaunti lamang ang boundary niya kaya malungkot din siya. Sa paglakad-lakad niya, may nakita siyang job hiring, part-time car show model. Minabuti niyang kuhain ang numero nito at kahit lagpas na sa office hours ay tinawagan pa rin niya. Hello po, gusto ko po sanang tanungin kung hiring pa ng part-time car show model? Pagtatanong niya mula sa kabilang linya. Oo. Puntahan niyo na lang po ang address na nakalagay dyan kung saan niyo po nakita ang nakapaskil. 2 araw na pagmamodel lang naman po. Saan nito? Talaga? Pwede po bang magtanong kung magkano? Lakas loob niyang tanong. 6,000 po kung pasok po kayo. Sagot nito sa kanya. Sige po, maraming salamat po. Muli niyang binasa ang nakalagay sa nakapaskil. Naku, kailangan ko palang bumili ng magandang dress. Saan nito? Nakakahiya naman kung manghihiram ako kay Carol. Muli niyang dagdag. Ang natitira niyang pera sa kabilang pitaka ay nauwi sa ukay-ukay. Sa halagang 500, kompleto na niya ang kinakailangan sa pag-a-apply. Sayang din to. Sakto namang day off ko bukas. Pagtapos 6,000 yun kapag nakuha ko. Sulit na rin ang 500 na ginastos ko. Nakatulala naman siya at kinakalkula ang gastos. Nakabili siya ng black ankle strap heels, isang formal coat at isang magandang dress. Nakuha pa niyang mabili ng tigi-isang blouse ang mama niya at si Sheena. Pagdating niya sa bahay, sinalubong niya ang dalawa at inabot ang pasalubong niya. Ano ito? Masayang tanong nito. Regalo ko po sa inyo, ma. May a-applyan po ako, model. Sayang ang racket, kaya napabili ako sa ukay-ukay. Tingnan niyo po. Iniladlad nito ang damit at napangiti ang ina. Bukas ko makikita ang ganda niyan. Saad nito at natuwa siya. Sheena, huwag mo munang isukat. Galing sa ukay yan. Pag-sign language niya at tumangulang ang anak. Mama, kapag nakuha kong mapa sa bukas, ililibre po kita sa La Vista Restaurant. May scallops po doon. Saad niya. Teka, bakit scallops na naman ang buong bibig mo? Bulong niya sa sarili at pinagmasdan siya ng ina. Ano bang problema mo? Pakiramdam ko'y may tinatago ka. Kilala kita anak ha? Pagbabantang tono nito. Wala ma, basta kapag nakuha ko ito bukas, ililibre ko kayo doon. Magpa-whole body massage tayo pagkatapos. Saad niya at ngumiti ang ina. Paano naman ang gatas ni Sheena? Pagtatanong nito. Ay basta mama, diskarte ko po yun. Imagine itong libre ko, nakuha ko ng magkaanak nang hindi pa kita nadadala sa ibang kainan. Puro na lang karindiri ang pinapakain ko sa'yo. Saad nito at nilabhan na niya ang damit na susuotin. Anak ko, pagkain din naman yun. Nagkaiba lang, mas sosyal. Saad nito. Salamat po ma. Bigla niyang hinagkan ng ina. Ay naku, bitiwan mo ko. Pagbabawal ng ina nito sa kanya. Mama naman, ayaw talaga nagpapalambing. Basta mama, hindi man ako nakapagtapos sa pag-aaral, si Sheena ang pagtatapusin ko. Saad nito. Yan, maging mabuti kang ina. Saad ni Nanay Cassandra. Mama, kung paano niyo po ako pinalaki, ganito ako kay Sheena. Dito ko napagtanto na lahat ng ginagawa niyong sakripisyo ay para sa ikabubuti ko. Saad nito. At nagtutubig na naman ang mata niya. Naramdaman ni Shai ang pagyakap ni Sheena sa binti niya, kaya binuhat niya to. Naku! Mag-iiyakan pa ba tayo dito? Pagtawa ng kanyang ina at hinagkan din pabalik si Shai. Salamat ma sa pagtanggap kahit naging pasaway ako. Pagtulo ng luha nito. Tatanggapin kita dahil anak kita. Lalong mahal kita, Shai. Nakikita ko namang winawasto mo yung pagkakamali mo. Saad nito. Nagtawanan ang tatlo kahit na walang kamalay-malay si Sheena sa pinag-uusap.